Sa isang mapanglo na lugar ng digmaan, apat na matatapang na mandirigma ang humarap sa isang hari ng demonyo sa isang huling labanan na magpapasya sa kapalaran ng mundo. Nakipaglaban silang apat, pinagsasama ang kanilang mahika, kasanayan sa pag-espada, at pagtutulungan laban sa makapangyarihang kaaway. Sa kabila ng napakalaking lakas ng hari ng demonyo, ayaw nilang sumuko at patuloy na sumulong. Nang umabot sa kasukdulan ng labanan, nakahanap ng butas ang bayaning may blonde na buhok at itinusok ang kanyang espada sa katawan ng hari ng demonyo. Kaagad pagkatapos, nagpakawala ang salamangkero ng grupo ng isang napakalaking spell ng kidlat na tumama sa hari ng demonyo nang may hindi kapani-paniwalang lakas. Dahil nagdamo na ng hindi mabilang na mga pinsala sa labanan, hindi na matiis ng hari ng demonyo ang pinsala. Isang huling sigaw ang pinakawalan niya bago bumagsak ng malakas sa lupa. Sandali, isa sa mga mandirigma ang nakatitig ng may paniniwala, nahihirapang paniwalaan na nagawa talaga nilang talunin ang Panginoon ng demonyo. Maya-maya, isang malaking seremonya ang ginanap upang parangalan ang mga mandirigmang nagligtas sa mundo. Buong pagmamalaking lumuhad ang apat na mandirigma sa harap ng hari habang nagtitipon ang mga tao upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay laban sa hari ng demonyo. Upang kilalanin ang kanilang mga nagawa, ipinagkaloob sa kanila ng hari ang titulong apat na emperador, isang titulong nakalaan lamang para sa mga pinakadakilang salamangkero sa kaharian. Isa sa mga mandirigmang nagngangalang Eptel ay lubos na natigilan sa anunsyo. Alam niya na sa buong kasaysayan, tanging mga tao lamang mula sa mga maharlikang pamilya ang pinayagang magkamit ng titulong emperador. Dahil doon, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Inamin niya na ang gantimpala ay mas dakila kaysa sa anumang maiisip niya. Pagkatapos ay personal na lumapit ang hari kay Eptel at kinausap ito sa harap ng lahat. Ipinaliwanag niya na kahit na si Eptel ay maaaring hindi ang pinakamalakas na salamangkero sa mundo, ang kanyang mga kontribusyon at tagumpay ay hindi may kakaila. Dahil dito, nakamit niya ang karapatang magdala ng titulong emperador. Mula sa araw na ito, makikilala siya bilang emperador ng kidlat. Ang pagkarinig sa mga salitang iyon ay nagpaiyak kay Eptel. Naghiyawan ang mga tao habang pinipilit niyang pigilan ang kanyang emosyon. Matapos gumugol ng 40 taon sa pag-aaral at pagmaster ng mahika, sa wakas ay kinilala na ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Umalis si Eptel sa seremonya na may mas masigasig na pakiramdam kaysa dati. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya na ang lahat ng kanyang mga sakripisyo at pagsisikap ay tunay na nagbunga. Lumipas ang ilang taon pagkatapos ng araw na iyon at si Eptel ay isa ng matandang lalaki. Isang umaga, nakatayo siya sa labas at tahimik na pinagmamasdan ng malawak na open field. Pagkatapos, isang batang babae na nagngangalang Merlin ang lumapit sa kanya at magalang na ipinaalam sa kanya na handa na ang almusal at naghihintay na sa kanya sa loob. Pagkalipas ng halos isang oras, nakita si Eptel na nagtuturo sa kanyang mga estudyante kung paano mapanatili ang isang magic circle. Maingat na nag-focus ang mga estudyante habang sinusubukan nilang panatilihing aktibo ang kanilang mga circle hanggat maaari. Habang nagsasanay, nawalan ng konsentrasyon ang isang estudyante at aksidenteng nawala ang kanyang magic circle. Agad na napansin ni Eptel at sinabihan ang estudyante na huwag sumuko. Ipinaliwanag niya na ang pagpapanatili ng focus ay isa sa pinakamahalagang kasanayan na matututunan ng isang salamangkero. Kung hindi niya mapapanatiling aktibo ang isang magic circle habang nakatayo, hindi niya kailanman mapapanatili ang isa habang nag-chanting ng mga spell sa panahon ng labanan. Dahil sa mga salita ni Eptel, mabilis na nagsimulang sumubok muli ang bata. Pagkalipas ng ilang oras, sa wakas ay tinapos ni Eptel ang pagsasanay. Binitawan ng mga estudyante ang kanilang mga magic circle at naghanda para sa susunod na aralin. Gayunpaman, sa halip na hayaan silang magpahinga, agad na iminungkahi ni Eptel na magpatuloy sa pagsasanay ng mga spell sa level 4. Bago pa man magpatuloy ang aralin, biglang nagsalita si Merlin. Itinuro niya na mukhang pagod na pagod si Eptel at sinabihan siyang dapat siyang mag-break at magpahinga. Gayunpaman, ipinagkibit-balikat lamang ni Eptel ang kanyang pag-aalala at iginiit na hindi siya pagod. Gayunpaman, ang nag-aalalang hitsura sa mukha ni Merlin ay naging dahilan upang siya ay tumigil sandali. Ang pagkakita sa ekspresyon ng babae ay nagpaalala sa kanya ng araw na una silang nagkita. Ang kanyang mga iniisip ay bumalik sa maraming taon pagkatapos talunin ng kanyang grupo ang demonyong Panginoon. Sa panahong iyon, natagpuan niya si Merlin noong sanggol pa lamang. Naiwan siyang mag-isa matapos mapatay ang kanyang ina sa labanan na kinasasangkutan ng kanyang grupo. Ang pag-alala sa araw na iyon ay pumupuno kay Eptel ng pagkakasala. Tahimik niyang iniisip kung kamumuhian ba siya ni Merlin kung sakaling malaman nito ang katotohanan tungkol sa digmaan at matuklasan na nakapatay na ito ng napakaraming miyembro ng kanyang angkan. Pagkaraan ng ilang sandali, itinabi niya ang mga kaisipang iyon at ibinalik ang kanyang atensyon sa kasalukuyan. Sinabihan ni Eptel ang mga estudyante na ipagpatuloy ang pagsasanay ng kanilang level 4 magic. Bago pa man makapagsimula ang sinuman, muling nagsalita si Merlin. May kumpiyansang ngiti, ipinahayag niya na handa na siyang simulan ng pag-aaral ng level 6 magic. Tutal, isa siya sa mga pinakamahuhusay na estudyante ni Eptel.
Hindi maiwasan ni Eptel na humanga sa kanyang kumpiyansa at ambisyon. Gayunpaman, malumanay niyang sinabi sa kanya na walang dahilan para magmadali ng ganito. Tiniyak niya sa kanya na matututunan din niya ang mga mas matataas na antas ng spell na iyon kalaunan, ngunit ngayon ay dapat siyang magtuon sa mga pangunahing kaalaman. Pagkatapos ng pagsasanay, nagtungo si Merlin sa kalaliman ng kagubatan ng mag-isa. Determinado siyang talunin ang halimaw na naninirahan sa loob ng isang kalapit na kuweba. Sa kanyang isipan, ang pagtalo sa isang napakalakas na halimaw ay magpapatunay na siya ang pinakamahusay na estudyante ni Eptel. Higit sa lahat, naniniwala siya na kung magiging sapat ang kanyang lakas upang turuan ng iba, sa wakas ay mapipigilan ni Eptel ang labis na pagtatrabaho at makukuha ang pahingang nararapat sa kanya. Sa kasamaang palad, agad na nagkamali ang mga bagay dahil ang halimaw ay mas malakas kaysa sa inaasahan ni Merlin. Di nagtagal, natagpuan niya ang kanyang sarili na tumatakbo sa kagubatan habang hinahabol ng isang napakalaking halimaw na parang lobo. Sinubukan na ni Merlin ang level 4 magic dito, ngunit wala itong nagawang anumang pinsala, na nagpapaunawa sa kanya na kakailanganin niya ng isang bagay na mas malakas. Nang mapagtanto ni Merlin na wala ng silbi ang kanyang mga karaniwang spell, napagdesisyonan ni Merlin na isa na lang ang natitira niyang opsyon. Sinimulan niyang bigkasan ng isang level 6 spell, kahit na hindi pa siya matagumpay na nakapagcast nito noon. Laking gulat niya nang gumana ang spell nang maglabas siya ng level 6 lightning bolt diretso sa halimaw. Niyanig ng pagsabog ang lugar at napuno ng usok at alikabok ang kagubatan at nakumbinsi si Merlin na sa wakas ay nanalo na siya. Pagkatapos, lumabas ang halimaw mula sa usok nang walang anumang pinsala. Bago pa man makareact si Merlin, hinampos siya ng nilalang ng may napakalaking puwersa. Bumagsak siya sa lupa at nagpumilit na makabangon muli. Dahan-daang lumapit sa kanya ang malaking lobo at naghanda na lumunin siya. Sa sandaling iyon, tinanggap na ni Merlin na mamamatay na siya. Nang malapit nang umatake ang halimaw, biglang lumitaw si Eptel at iniligtas siya sa huling segundo. Agad siyang pinagalitan ni Eptel dahil sa pagpasok niya sa kagubatan ng mag-isa. Nahihiya, paulit-ulit na humingi ng tawad si Merlin. Sinabi sa kanya ni Eptel na mas marami siyang talento at potensyal kaysa sa iba pa niyang mga estudyante. Gayunpaman, binalaan niya itong huwag masyadong maging obsessive sa pagkakaroon ng kapangyarihan ng mabilisan. Kung susugod siya ng hindi nagtatayo ng maayos na pundasyon, ang kapangyarihang iyon ay madaling makakalusot sa kanyang mga daliri. Habang nag-uusap sila, biglang napansin ni Merlin na ang halimaw kanina ay buhay pa rin at nakatayo sa likuran ni Eptel. Gayunpaman, hindi man lang siya natinag. Nang hindi lumingon, mahinahon siyang nag-cast ng level 10 lightning spell. Isang malakas na kidlat ang sumabog mula sa kanyang katawan at agad na winasak ang halimaw. Nang gabing iyon, hindi mapigilan ni Merlin ang pag-uusap tungkol sa kung gaano kahangahangang hitsura ni Eptel noong iniligtas niya ang buhay nito. Ngunit kalaunan ay sinabihan siya ni Eptel na tumigil sa pagsasalita at matulog na. Sa wakas ay sumuko si Merlin at nagsimulang maglakad patungo sa kanyang kama. Gayunpaman, bigla siyang lumingon at nakita si Eptel na umuubo ng dugo. Sa loob ng ilang taon na ngayon, siya ay nagdurusa sa isang sakit na walang lunas at ang kanyang kondisyon ay unti-unting lumalala. Ang nag-aalalang hitsura sa mukha ni Merlin ay nagpaisip kay Eptel. Matagal na niyang alam ang tungkol sa kanyang sakit. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit niya pinipilit ang kanyang sarili na maging mas malakas. Tahimik na hiniling ni Merlin kay Eptel na alagaan ang kanyang sarili at magpahinga hanggat maaari. Sinabi niya sa kanya na wala na siyang gaanong oras. Dahil doon, wala na siyang ganang gugulin ang natitirang mga taon niya sa paghiga sa kama at paghihintay sa katapusan. Sa halip, gusto niyang gugulin ang anumang oras na natitira sa kanya sa paggawa ng mga bagay na pinakamamahal niya. Gusto niyang ipagpatuloy ang pagtuturo sa mga mahuhusay na estudyanteng tulad niya at tulungan silang maging magagaling na salamangkero. Inamin ni Eptel na matagal na niyang gustong maging pinakamalakas na salamangkero. Nalito si Merlin nang marinig iyon dahil sa pagkakaalam niya, siya na ang pinakamalakas. Tutal, binigyan siya ng titulong emperador ng kidlat. Sinabi ni Eptel na naiintindihan niya kung bakit ganoon ang iniisip ni Merlin. Ngunit iba ang katotohanan. Kahit na siya ang pinakamatanda sa mga emperador at nakamit ang maraming magagandang bagay, palaging mayroong malinaw na agwat sa pagitan niya at ng ilan sa mga miyembro ng kanyang partido. Dahil doon, hindi niya talaga itinuring ang kanyang sarili na pinakamalakas. Kinabukasan, isa sa mga estudyante ni Eptel ang kumatok sa kanyang pinto at ipinaalam sa kanya na sa wakas ay natapos na ng Flame Emperor ang kanyang pananaliksik sa mahiwagang kakayahan. Dahil sa kuryosidad, binasa ni Eptel ang dokumento. Mabilis niyang natuklasan na nakahanap ang Flame Emperor ng paraan upang matukoy ang mahiwagang kakayahan ng isang tao. Ito ay isang bagay na pinaniniwalaan ng mga tao na imposible. Kaya, agad siyang pinuri ni Eptel bilang isang henyo. Dahil sa kagustuhang masubukan agad ang bagong pamamaraan, inilagay ni Eptel ang isa sa mga buhok ni Merlin sa loob ng isang test tube at isinagawa ang eksperimento. Ang mga kulay na lumilitaw sa loob ng tube ay nagpapakita ng lakas ng kanyang magical affinity. Ipinapakita ng mga resulta na mayroon siyang S-rank na kakayahan sa mahika ng hangin at tubig, na lubos na kahanga-hanga.
Mayroon din siyang B-rank na kakayahan para sa mahika ng apoy at C-rank na kakayahan para sa mahika ng lupa. Dahil si Eptel ang nagpalaki kay Merlin mula pa noong sanggol pa lamang ito, masasabi niyang tumpak ang mga resulta ng pagsusulit. Bago ang pagtuklas na ito, kinailangan ng mga estudyante na gumugol ng mga taon sa pag-aaral ng mga pangunahing spell mula sa bawat elemento ng mahika. Pagkatapos lamang ng sapat na pagsasanay ay magkakaroon ng matibay na ideya ang mga guro kung ano ang natural na talento ng isang tao. Gayunpaman, sa pamamagitan ng bagong pagsusulit na ito, matutukoy nila ang kakayahan ng isang tao mula sa sandaling sila ay ipanganak. Gagawin nitong mas mahusay ang pagsasanay at makakatulong sa mga mahuhusay na tao na lumakas ng mas mabilis. Pagkatapos ay hiniling ni Eptel na subukan mismo ang test. Agad na sinabi ni Merlin na hindi na kailangan dahil malinaw na maaabot ng kanyang mga resulta ang pinakamataas na antas. Gayunpaman, iginiit ni Eptel. Ipinaliwanag niya na kahit hindi niya maabot ang pinakamataas na antas ng mahika, kahit papaano ay gusto niyang malaman kung mayroon ba siyang talento para gawin ito. Isinagawa ang pagsusulit, ngunit ang resulta ay ganap na walang kulay. Sinuri ng isa sa mga estudyante ang mga tagubilin at ipinaliwanag na ang resultang walang kulay ay nangangahulugan na ang tao ay walang anumang kakayahang magical. Mabilis niyang idinagdag na maaaring may pagkakamali dahil si Eptel ay isa sa pinakamalakas na salamangkero na nabubuhay. Sandaling nawala sa sarili si Eptel. Hiniling niyang isagawa muli ang pagsusulit. Inulit ito ng mga estudyante ng ilang beses, ngunit hindi nagbabago ang resulta. Bawat pagsusulit ay walang kulay. Habang nakatitig siya sa mga resulta, unti-unting naunawaan ni Eptel ang isang bagay. Naalala niya kung paano ang pag-aaral ng mahika ay palaging mas matagal kaysa sa iba. Naalala niya kung paano siya palaging nalalampasan ng ibang mga emperador sa kabila ng lahat ng kanyang pagsusumikap. Sa unang pagkakataon, napagtanto niya ang katotohanan. Ang dahilan kung bakit siya palaging naiiwan ay dahil wala siyang anumang kakayahang magical. Lubos siyang nasira ng realisasyon. Nagsimula siyang umubo ng malakas at sumugod si Merlin upang tingnan siya. Kalaunan, kumatok siya sa pinto niya at sinabing gusto niya itong dalhan ng tubig, ngunit sinabihan lang siya ni Eptel na huwag lumabas. Nakahiga mag-isa sa kama, pinag-isipan niya ang kanyang buhay. Naalala niya ang pangarap na dinala niya sa loob ng maraming dekada, na naabot ang pinakamataas na antas ng mahika. Ngayon, ang pangarap na iyon ay tuluyang nawasak. Gaano man siya kahirap magtrabaho, hindi niya kailanman naranasan ang talentong kailangan upang maabot ang layuning iyon. Ang pagkadismaya ay lalong lumala. Naisip niya kung gaano siya kaawa-awa at kung paano walang patutunguhan ang lahat ng kanyang pagsisikap. Bigla siyang inatake sa puso. Sa sandaling iyon, isa sa kanyang mga kasanayan na tinatawag na pangalawang reinkarnasyon ay gumana. Ang kanyang mas batang sarili ay lumitaw sa isang kakaibang walang laman na espasyo at natagpuan ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng isang banal na nilalang. Sa pagtingin sa paligid, sinabi niya na mahigit 50 taon na ang lumipas at inamin na tuluyan na niyang nakalimutan ang tungkol sa pangalawang reinkarnasyon. Kinausap niya ang nilalang at ipinaalala sa kanya na dito sila unang nagkita pagkatapos niyang mamatay sa ibang mundo noong unang panahon. Sinabi sa kanya ng Diyosa na sa wakas ay dumating na ang oras para sa kanyang pangalawang reinkarnasyon. Bago siya paalisan, ipinaalala niya sa kanya na maaari siyang pumili ng 2 bonus na kasanayan. Nagrekomenda siya ng isang kasanayan na tinatawag na 2 times growth na magbibigay daan sa kanya upang umunlad ng doble ang bilis. Gayunpaman, tinanggihan ni Eptel ang alok. Sinabi niya na sapat na ang mahiwagang kaalaman na taglay na niya. Kung bibigyan siya ng sapat na oras upang magtrabaho ng gusto at umunlad, hindi na niya kailangan ng anumang espesyal na kalamangan. Humanga ang Diyosa sa kanyang sagot. Ngumiti siya, binati siya ng good luck, at ipinadala siya sa isang bagong mundo. Maya-maya pa, nagising si Eptel sa katawan ng isang batang lalaki. Bigla siyang umupo ng tuwid habang bumabalik ang mga alaala sa kanyang isipan. Naguguluhan pa rin, bumababa siya at agad na sinalubong ng kanyang ina, na mainit na niyakap siya at sinabing handa na ang almusal. Habang kumakain siya kasama nito, patuloy na bumabalik ang kanyang mga alaala hanggang sa tuluyang maging malinaw ang lahat. Napagtanto niya na ito na ang kanyang ikatlong buhay. Determinadong huwag sayangin ang pagkakataong ito, nangako si Eptel sa kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, makakabisado niya ang mahika kahit ano paman. Sa kasamaang palad, natuklasan niya agad na wala pa rin siyang kakayahang mahika sa bagong buhay na ito. Ang balita ay sumira sa kanyang mga pag-asa at nagsimula siyang maniwala na muli siyang malilimitahan sa level 10 na mahika, tulad ng dati. Isang araw, habang nakahiga sa isang bukid at iniisip ang kanyang kinabukasan, bigla siyang nakarinig ng malakas na ingay. Pagtingala, nakita niya ang isang galit na dragon na lumilipad sa kalangitan habang desperadong hinahabol ito ng isang grupo ng mga kabalyero. Nang walang pag-aalinlangan, sinimulan silang sundan ni Eptel. Gayunpaman, mabilis siyang tumigil at naalala na siya ay 4 na taong gulang pa lamang. Wala siyang makatutuhanang magagawa sa kanyang kasalukuyang katawan. Habang pinapanood niya ang dragon na lumilipad palayo, naisip niya ang mga level 10 spell na nilikha niya noong nakaraang buhay niya.
Halos hindi sinasadya, pinagdikit niya ang kanyang mga daliri at sa kanyang pagkabigla, agad na gumana ang spell. Isang malakas na pagsabog ang bumaril sa kalangitan at direktang tinamaan ang dragon, na nagpabagsak sa napakalaking nilalang sa isang atake lamang. Nakatitig si Eptel nang hindi makapaniwala sa nangyari. Ngunit sa wakas ay nalaman niya ang katotohanan. Kahit na siya ay muling isinilang sa isang bagong mundo, taglay pa rin niya ang parehong mga kakayahan at kapangyarihan na taglay niya noong kanyang tugatog sa kanyang nakaraang buhay. Sa paglipas ng panahon, ginugol ni Eptel ang halos lahat ng kanyang araw sa pag-aaral at pagsasaliksik ng lahat ng kanyang makakaya. Sa kanyang pagsasaliksik, natuklasan niya na ang mundong kanyang ginagalawan ay ang mismong mundo mula sa kanyang nakaraang buhay. Ang tanging kaibahan lamang ay mahigit 400 taon na ang lumipas mula noon. Kinabukasan, dumating sa bahay ang nakatatandang kapatid ni Eptel na si Frasier. Nagdala siya ng pera para makatulong sa pang-araw-araw na gastusin ng pamilya at mga gamit sa bahay. Pagkatapos nito, napansin ni Frasier si Eptel na tahimik na nakaupo at may hawak na mahusay na aklat ng mahika. Namangha siya na ang isang batang ito ay kayang magbasa at umintindi ng isang napaka-advanced na aklat. Sumagot lamang si Eptel na nasisiyahan siya sa pagbabasa ng mga aklat na tulad nito dahil nakikita niyang lubhang kawili-wili ang mga ito. Napangiti si Frasier nang marinig iyon. Nangako siya na sa susunod na pagbisita niya ay magdadala siya kay Eptel ng mas maraming aklat bilang regalo. Tunay na humanga si Frasier sa pagmamahal ni Eptel sa pag-aaral. Sinabi niya na kung makikita ito ng kanilang ama, tiyak na magiging proud siya. Ang marinig ang mga salitang iyon ay nagpa-curious kay Eptel. Tinanong niya kung kailan niya sa wakas magkakaroon ng pagkakataong makilala ang kanyang ama. Sa kasamaang palad, ipinaliwanag ni Frasier na ang kanilang ama ay labis na abala at bihirang magkaroon ng libreng oras. Sa katunayan, mula nang ipanganak si Eptel sa mundong ito, hindi pa niya nakikita ang kanyang ama kahit minsan. Ang kanyang ama ay si Duke Orcott, isa sa pinakamahalagang tao sa kaharian ng Azul at isang lubos na iginagalang na figure sa larangan ng mahika. Lingid sa kaalaman ng lahat, si Duke Orcott ay direktang inapo rin ni Eptel mula sa kanyang nakaraang buhay noong siya ay kilala bilang emperador ng Kidlat. Dahil doon, palaging mausisa si Eptel kung anong uri ng tao ang kanyang inapo. Nakalulungkot, ang ina ni Eptel ay ipinanganak na walang anumang kakayahang mahika. Dahil doon, minamaliit siya ng pangunahing asawa ni Duke Orcott at ng iba pa niyang mga kabit mula pa sa simula. Itinuring pa nga nila si Eptel na isang pagkakamali dahil ipinanganak din siyang walang anumang magical affinity. Silang dalawa ay tinetroto ng masama kaya't kalaunan ay pinalayas sila at napilitang manirahan sa isang liblib na lugar na malayo sa iba pang miyembro ng pamilya. Bilang resulta, hindi man lang kinikilala ni Duke Orcott at ng iba pa niyang mga asawa si Eptel bilang bahagi ng pamilya. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit hindi siya pinayagang makilala ang sarili niyang ama. Gayunpaman, si Frasier ang pangalawang anak na ipinanganak sa pangunahing asawa ni Duke Orcott. Matapos malaman ng hindi patas na pagtrato na natanggap ni Eptel at ng kanyang ina, naawa siya sa kanila at nagpas siyang tumulong sa pag-aalaga sa kanila tuwing makakaya niya. Sa kabila ng lahat ng nangyayari sa paligid niya, sa totoo lang ay wala masyadong pakialam si Eptel sa mga problema ng kanyang pamilya. Hanggat may pagkakataon siyang mag-aral muli ng mahika, kontento na siya. Maya-maya, naupo ang pamilya upang uminom ng tsaa. Habang nag-uusap sila, tinanong ni Frasier si Eptel kung ano ang gusto niyang gawin sa hinaharap pagkatapos gumugol ng maraming oras sa pag-aaral. Walang pag-aalinlangan, tuwang-tuwa si Eptel na sa sandaling siya ay sapat na ang edad, plano niyang mag-enroll sa Magic Academy at ilaan ang kanyang sarili sa pag-aaral ng mahika. Gayunpaman, bago pa siya matapos magsalita, mabilis na tinakpan ng kanyang ina ang kanyang bibig. Ipinaalala niya kay Frasier na si Eptel ay ipinanganak na katulad niya at walang anumang kakayahan sa mahika. Dahil doon, naniniwala siyang malamang na mag-aaral ito ng swordsmanship o marahil ay mag-enroll sa paaralan ng militar kapag siya ay tumanda. Natuwa si Frasier matapos marinig ang mungkahing iyon. Ipinaalala niya sa ina ni Eptel na siya mismo ay nagtapos sa pinakamataas na pwesto sa kanyang klase sa paaralang militar, kaya naniniwala siyang ang landas na iyon ay maaari pa ring humantong sa isang magandang kinabukasan para kay Eptel. Inamin ni Frasier na pinili niya ang paaralang militar dahil gusto niyang magrebelde laban sa paglaki sa isang pamilyang sikat sa mahika. Gayunpaman, sa pagbabalik tanaw ngayon, naniniwala siyang tama ang desisyon niya. Dahil marami siyang libreng oras sa araw na iyon, nagpasya si Frasier na turuan si Eptel ng mga pangunahing kaalaman sa swordsmanship. Ginugol nilang dalawa ang pagsasanay sa hapon, at may tiyagang ipinakita ni Frasier sa kanya ang mga tamang pamamaraan. Habang nagsasanay, may naalala si Eptel mula sa kanyang nakaraang buhay. Palagi siyang tinuturuan ni Frasier ng pangunahing edukasyon at agham militar at palagi niya itong hinihikayat na pumasok sa paaralang militar sa halip na mag-aral ng mahika. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagsasanay, sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Eptel na magsalita. Sinabi niya kay Frasier na gusto talaga niyang pumasok sa akademya ng mahika. Lumuhad si Frasier upang makausap niya si Eptel ng harapan. Malumanay niyang ipinaalala sa kanya na ipinanganak siyang walang anumang mahiwagang kakayahan. Sinabi ni Eptel na alam na niya iyon.
Gayunpaman, itinuro rin niya na kaya pa rin niyang gumamit ng mahika at mayroon pa rin siyang mana. Sa kaibuturan, naniniwala si Eptel na kung makakapag-aral siya sa Akademya ng Mahika, maaari niyang matuklasan ang sikreto sa paglampas sa mga limitasyong matagal nang pumipigil sa kanya. Matapos makinig sa taos-pusong kahilingan ni Eptel, dahan-daang tumayo si Fraser at inalok siya. Sinabi niyang malapit na siyang gumamit ng isang spell. Kung matagumpay na makopya ni Eptel ang spell sa anumang paraan, personal siyang irerekomenda ni Fraser para makapasok sa Akademya ng Mahika. Sa totoo lang, inaasahan ni Fraser na mabibigo si Eptel. Naniniwala siya na kapag nakita ni Eptel ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng mga totoong salamangkero, sa wakas ay mauunawaan niya ang mga limitasyon ng kanyang sariling mga kakayahan. Mahinahong binigkas ni Fraser ang isang mahiwagang incantation bago gumamit ng isang level 2 windcutter spell. Lumipad ang talim ng hangin pasulong at malinis na hiniwa ang isang kalapit na puno, na tambo ito. Pinagmasdan ni Eptel ang spell at nagulat sa kung gaano ito kasimple. Walang pag-aalinlangan, muling ginawa niya ang eksaktong parehong spell. Hindi lang niya ito ginaya ng perpekto, kundi pinapalakas din niya ito sa antas ng isang level 4 spell. Ang napakalaking talim ng hangin ay humahampas sa lugar at sumira ng ilang puno sa isang atake lang. Nakatayo roon si Fraser na walang katiyakan. Hindi niya maintindihan kung paano nagawa ni Eptel, isang taong sinasabing walang kakayahang magical, na gumamit ng ganito kalakas na spell. Walang balak si Eptel na ibunyag ang katotohanan. Hindi niya maipaliwanag na ang lahat ng kanyang kaalaman at karanasan sa mahika ay nagmula sa mga alaala ng kanyang nakaraang buhay sa pamamagitan ng reinkarnasyon. Sinabi lang ni Eptel na hindi siya sigurado kung paano niya nagagamit ang mahika ng ganito. Sa pagkakaalam niya, kaya niya itong gawin ng natural at wala siyang tunay na paliwanag kung bakit. Pagkatapos ay casual niyang idinagdag na kaya pa nga niyang gumamit ng mahika hanggang sa level 10. Nang marinig yun ni Fraser, labis siyang nagulat kaya agad siyang nahimatay. Hanggang ngayon, hindi pa naipapakita ni Eptel ang kanyang mahika kahit kanino. Gayunpaman, matapos makita ang reaksyon ni Fraser, napagtanto niya na may kakaiba sa kasalukuyang panahon ng mahika. Ang kanyang mga iniisip ay bumalik sa araw na natalo niya ang dragon gamit ang isang lightning spell. Hindi makapaniwala ang mga kabalyerong nakasaksi sa kanilang nakita. Sa halip na isipin na isa lamang itong makapangyarihang mahika, inakala nilang isa itong himala na ipinadala ng Diyos. Habang wala pa ring malay si Fraser sa kama, ginugol ni Eptel ang mga sumunod na oras sa pag-iisip tungkol sa lahat ng kanyang natutunan tungkol sa nakalipas na 400 taon. Matapos pagsamasamahin ang lahat, nakarating siya sa isang malinaw na conclusion. Ang pangkalahatang antas ng mahika ay lubhang bumaba mula noong kanyang nakaraang buhay. Napagtanto rin niya na ang pagkakas ng spell ng walang pag-awit ng isang incantation ay naging napakabihirang sa panahong ito. Ito ang dahilan kung bakit labis na nagulat si Fraser matapos niyang mapanood siyang mag-cast ng walang kahirap-hirap. Mula sa sandaling iyon, nagpasya si Eptel na ang pagtatago ng kanyang tunay na kakayahan ang pinakaligtas na pagpipilian. Kalaunan, nagising si Fraser. Kahit na iminulat niya ang kanyang mga mata, labis pa rin siyang nabibigatan kung gaano kadaling nagawa ni Eptel na i-cast ang spell na iyon. Sinusubukang maiwasan ang anumang gulo, mahinahong sinabihan siya ni Eptel na mag-relax. Iginiit niya na ang lahat ng naaalala ni Fraser ay isang kakaibang panaginip lamang. Sa gulat ni Eptel, talagang pinaniwalaan ni Fraser ang kwento. Dahil doon, nagawa ni Eptel na ipagpatuloy ang pagsasanay ng palihim ng walang sinumang naghihinala. Para mapasaya si Fraser, nagkunwari rin si Eptel na tinanggap na niya ang ideya ng pagpasok sa paaralang militar sa halip na sa Akademya ng Mahika. Bilang bahagi ng kanyang pagsasanay, patuloy siyang tinuturuan ni Fraser ng swordsmanship. Habang nagsasanay, paulit-ulit na natatalo si Eptel. Gayunpaman, ang bawat pagkatalo ay lalo lamang nag-uudyok sa kanya na mas magsumikap pa. Sa halip na panghinaan ng loob, ginagamit niya ang bawat pagkatalo bilang isa pang dahilan upang maging mas malakas. Pagdating niya sa edad na 10, ang husay ni Eptel sa swordsmanship ay bumuti ng husto. Madali niyang naputol ang isang malaking troso sa isang iglap lamang, na nagpapakita kung gaano siya kalakas. Habang patuloy na umuunlad ang kanyang mga kasanayan, nagsimulang isipin ni Eptel na ang pagiging pinakamalakas na magic swordsman sa mundo ay hindi naman masamang layunin. Sa puntong ito, 3 beses na nagtuturo si Fraser ng swordsmanship kay Eptel bawat linggo. Gayunpaman, sa partikular na araw na ito, napagpasyahan ni Fraser na oras na para bigyan si Eptel ng isang espesyal na aralin. Ipinakilala ni Fraser si Eptel sa isang malaki at maskuladong lalaki na nagngangalang Moria, na dating commander ng kaharian ng mga kabalyero ng Azul. Hindi nag-aksaya ng oras, agad na hinamon ni Moria si Eptel sa isang tunggalian. Sinabihan niya itong huwag magpigil at umatake gamit ang lahat ng mayroon siya. Habang mahinahong naglalakad si Moria patungo sa gitna ng training ground, nahirapan si Eptel na gumawa ng unang hakbang. Nakakatakot ang nakapangingibabaw na aura ni Moria kaya't sandaling natigilan siya. Nang makitang nag-aalangan si Eptel, inakala ni Moria na isa lamang siyang mahinang bata.
Sinugod niya ito ng diretso, umaasang matatapos ang laban sa isang pag-atake lamang. Sa huling posibleng segundo, umiwas si Eptel, gamit ang Physical Enhancement Magic upang palakasin ang kanyang katawan. Mabilis siyang gumanti ng ilang malilinis na atake, na ikinagulat ni Moria. Habang nagpapatuloy ang tunggalian, napagtanto ni Moria na mas may talento si Eptel kaysa sa inaasahan niya. Agad niyang naiintindihan kung bakit ganoon kataas ang tingin sa kanya ni Frazier. Sumang-ayon si Frazier at ipinaliwanag na kahit walang mahiwagang kakayahan si Eptel, napakadali niyang makontrol ang mana na dumadaloy sa kanyang katawan. Nagpatuloy ang labanan, ngunit unti-unti, sinimulan ni Moria na itulak si Eptel sa depensa. Nang mapagtanto niyang now-overwhelm na siya, nagpasya si Eptel na gamitin ang isang teknik na natutunan niya sa isa sa kanyang mga nakaraang buhay. Naabutan niya si Moria na wala sa bantay, inihagis ito sa kanyang balikat, at diretsyong inihampas sa lupa. Dahil doon, nanalo si Eptel sa tunggalian. Tinanggap ni Moria ang kanyang pagkatalo ng walang reklamo. Tumawa siya, tinapik si Eptel sa ulo, at sinabing matagumpay niyang naipasa ang pagsusulit. Pagkatapos ay lumapit si Frazier at isiniwalat ang katotohanan. Ipinaliwanag niya na si Moria ang talagang punong guro ng Azul Military Science Academy. Dahil humanga si Moria sa pagganap ni Eptel, opisyal na siyang nakapasa sa pagsusulit sa pasukan at ngayon ay may garantisadong lugar na sa akademya. Nahuli si Eptel ng walang bantay. Napakabilis ng lahat ng pangyayari kaya nagsimula siyang magtaka kung paano umabot ang mga bagay sa puntong ito. Pagkalipas ng ilang taon, nagsimula ang isang malakas na ulan. Habang ang lahat ay nananatili sa loob upang maiwasan ang ulan, napansin nila si Eptel sa labas at inakala na lamang na ipinagpapatuloy niya ang kanyang pagsasanay sa swordsmanship. Sa katotohanan, si Eptel ay pumasok sa kailaliman ng kagubatan upang palihim na magsanay ng kanyang level 10 magic. Nagpakawala siya ng isang napakalaking spell ng kidlat na tumama sa lupa ng may di kapanipaniwalang lakas. Napakalakas ng pagsabog kaya napagkamala ni Frazier na natural na tama ng kidlat ito at agad na sumugod sa kagubatan upang matiyak na ligtas si Eptel. Matapos makumpirma na walang nangyari sa kanya, ipinaalala ni Frazier kay Eptel na siya ay 14 na taong gulang na ngayon. Ibig sabihin, kapag siya ay 15 taong gulang na, opisyal na siyang magsisimulang pumasok sa Military Science Academy. Ang problema ay walang pagnanais si Eptel na pumunta doon. Alam niyang mas magiging mahirap ang buhay sa akademya dahil wala pa rin siyang kakayahang magical. Sa halip, plano niyang umalis ng bahay sa oras na siya ay 15 taong gulang at maglakbay ng mag-isa upang habulin ang kanyang pangarap na mag-enroll sa Magic Academy. Di nagtagal, natanggap ng ina ni Eptel ang balita na gusto siyang makita ng kanyang ama. Tuwang-tuwa siya, niyakap siya nito. Sa paniniwalang ito ang magbibigay kay Eptel ng pagkakataong makilala ang kanyang ama sa unang pagkakataon. Gayunpaman, hindi na nasasabik si Eptel sa ideyang iyon. Matapos siyang hindi pansinin sa buong buhay niya, wala siyang nakikitang dahilan para magkaroon ng relasyon sa isang taong hindi kailanman kumilala sa kanya. Gayunpaman, nagbago ang isip niya nang makita kung gaano kasaya ang kanyang ina at si Frazier. Sa halip na tumakas, nagpasya siyang ituloy ang pag-aaral sa paaralang militar. Kinabukasan, nakatanggap si Eptel ng isang espesyal na imbitasyon at naglakbay patungo sa mansyon ng kanyang ama. Sa kabila ng lahat ng nangyari, medyo nasasabik pa rin siyang makilala ang lalaking inapuri niya mula sa kanyang nakaraang buhay. Sa kasamaang palad, ang pagkikita ay naging kabaligtaran ng kanyang inaasahan. Sa sandaling magkaharap sila, minamaliit ni Duke Orcott si Eptel at agad na tinawag siyang isang kahihiyan dahil lamang sa ipinanganak siyang walang anumang mahiwagang kakayahan. Nang marinig ang mga salitang iyon, mabilis na napagpasyahan ni Eptel na ang kanyang ama ay walang iba kundi isang walang pusong hangal. Pagkatapos ay binanggit ng Duke na alam na niya na nakatanggap si Eptel ng isang espesyal na imbitasyon sa Akademya ng Agham Militar. Sa una, inakala ni Eptel na ipinagmamalaki siya ng kanyang ama. Gayunpaman, mabilis na naging malinaw ang tunay na dahilan ng Duke. Sinabi niya na masaya lang siya dahil hindi na mabubuhay si Eptel at ang kanyang ina sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Dahil si Eptel ay papasok na ngayon sa akademya, hindi na niya kakailanganin na gumastos pa para suportahan sila. Mula ngayon, kailangan na nilang alagaan ang kanilang mga sarili. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Eptel na inimbitahan lamang sila ng Duke sa mansyon upang insultuhan sila sa huling pagkakataon. Bago umalis, inutusan ng Duke ang isa sa kanyang mga anak, isang lalaking nagngangalang Joaquim, na labanan si Eptel at alamin kung talagang kaya nitong mabuhay sa akademya ng Agham Militar. Sa sandaling marinig ni Joaquim ang utos, isang malawak at nakakabahalang ngiti ang lumawak sa kanyang mukha. Bago magsimula ang tunggalian, binigyan ni Frazier si Eptel ng isang huling babala. Sinabi niya rito na kahit hindi mukhang mapanganib si Joaquim, siya ang pinakamahusay na estudyante sa kanilang paaralan pagdating sa pakikipaglaban gamit ang espada. Dahil doon, pinayuhan niya si Eptel na sumuko kung matanto niyang wala siyang pagkakataong manalo. Kalmadong sumang-ayon si Eptel at sinabing naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Frazier. Pagkatapos ay humakbang si Eptel upang simulan ang labanan at agad na inihagis ni Joaquim ang isang espada patungo sa kanya.
Nang mahuli ito ni Eptel, napansin niya na ang sandata ay mas mabigat kaysa sa inaasahan niya. Ipinaliwanag ni Joaquim na ito ay isang matigas na kahoy na espada, hindi isang ordinaryong sandatang pang-ensayo. Sinabi niya na kung ang isang tao ay tama ang pag-atake, ang espada ay sapat na malakas upang durugan ang bungo ng isang tao o tuluyang mabasag ang kanilang mga buto. Pagkatapos sabihin iyon, biglang ngumiti si Joaquim at tumitig ng diretso kay Eptel. Sinabi niya na ang ina ni Eptel ay walang ibang dinala kundi kahihiyan sa maharlikang pamilya dahil nanganak siya ng isang batang walang talento sa mahika. Inamin niya na matagal na niyang gustong patayin ito mismo. Pero dahil hindi na niya magagawa ito, mapipilitan na lang siyang patayin ang anak nito. Nang marinig ni Eptel ang mga salitang iyon, tuluyang nanlamig ang ekspresyon ng kanyang mukha. Napagtanto niya na sina Joaquim at ang duke ang pinaka-hindi matiis na tao na nakilala niya. Ang lalong nagpapainis sa kanya ay ang katotohanang ang dalawang ugok na ito ay sarili niyang mga inapo. Ang kaisipang iyon lamang ang lalong nagpagalit sa kanya kaysa dati. Walang pag-aaksaya ng oras, sinugod ni Eptel si Joaquim at sinimulang atakihin ito gamit ang kanyang espada. Patuloy siyang umiindayog ng hindi binibigyan ng puwang si Joaquim para huminga. At nagulat siya nang makitang halos hindi nakailag si Joaquim sa bawat atake. Kahit na naiiwasan ni Joaquim ang mga paghampas, halata na nahihirapan siyang sabayan ang bilis at lakas ni Eptel. Naiwan si Joaquim na lubos na nabigla sa lakas na taglay ni Eptel. Nagsimula siyang magtaka kung sinapian ba si Eptel dahil ang taong nakatayo sa harap niya ay walang pakiramdam na katulad ng mahinang batang nakilala niya noon. Para bang nakikipaglaban siya sa ibang tao. Nagpatuloy ang tunggalian ng ilang sandali habang patuloy na nagpapalitan ng atake ang dalawa. Kalaunan, itinaas ni Joaquim ang kanyang espada at sinubukang harangan ang isa pa sa mga atake ni Eptel. Sa eksaktong sandaling iyon, ginamit ni Eptel ang kanyang physical enhancement magic, na lubos na nagpapalakas sa kanyang lakas. Pagkatapos ay inihampas niya ang kanyang matigas na espada nang may napakalaking puwersa, diretsyong tinamaan ang depensa ni Joaquim at tumama sa kanyang bungo. Sa isang atakeng iyon, sa wakas ay natapos ang tunggalian at idineklarang panalo si Eptel. Lahat ng nanunood sa laban ay natigilan sa gulat dahil walang sinuman sa kanila ang umasa na matatalo si Joaquim ng ganoon kadali. Bago umalis sa arena, huminto sandali si Eptel at tumingin ng diretso kay Joaquim. Sa malamig na boses, binalaan niya ito na kung sakaling magsabi pa siya ng isa pang kawalang galang na salita tungkol sa kanyang ina, sisiguraduhin niyang mamamatay siya sa susunod. Pagkatapos ay lumapit si Eptel sa kanyang ina, ngunit mabilis niyang napansin na tila medyo natatakot ito sa kanya dahil sa hindi kapani-paniwalang lakas na ipinakita niya noong tunggalian. Malumanay niyang tiniyak dito na wala siyang dapat ikatakot dahil gaano man siya naging malakas, siya pa rin ang parehong Eptel na kilala niya noon pa man. Pagkatapos nito, magalang na yumuko si Eptel sa harap ng duke at nagpasalamat sa pag-imbita sa kanya. Kahit na malinaw na hindi natuwa ang duke sa nangyari, nag-aatubili siyang batiin si Eptel ng good luck sa kanyang panahon sa paaralang militar bago siya pinayagang umalis. Nang gabing iyon, inihanda ng ina ni Eptel ang paborito niyang pagkain upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Magsisimula na sanang kumain ang dalawa nang bigla nilang marinig ang isang kumakatok sa pintuan. Binuksan nila ito at nagulat nang makita sina Moria at Fraser na nakatayo sa labas na may hawak na sanggol. Pagpasok nila sa loob, agad na ipinaliwanag ni Fraser ang sitwasyon. Sinabi niya na may kumakalat na tsismis na ang faction ng ministro ay nagpaplanong patayin ang batang prinsipe habang ang pangunahing puwersang militar ng kaharian ay nakikipaglaban sa lugar ng digmaan. Ang pag-atake ng mga barbaro ay nangyari ng mas maaga kaysa sa inaasahan ng sinuman. Kaya't walang sapat na oras para maghanda dahil ang lahat ay nangyari ng biglaan. Napagpasyahan ni Fraser na ang bahay ni Eptel ang pinakaligtas na lugar na may isip niya para itago ang prinsipe hanggang sa malaman nila ang susunod na gagawin. Matapos marinig iyon, mabilis na naunawaan ni Eptel ang sitwasyong pampulitika. Ang dating hari ng Azul ay may dalawang anak na lalaki at ang nakababatang anak ay mas may talento kaysa sa nakatatanda. Dahil doon, ang nakababatang anak ang naging kasalukuyang hari, habang ang nakatatandang anak ang naging ministro ng korona sa halip. Dahil ang kasalukuyang hari ay orihinal na walang tagapagmanang lalaki, naniniwala ang lahat na ang anak mismo ng ministro ang magmamana ng trono kalaunan. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang sa wakas ay nagkaroon na ng sariling anak ang kasalukuyang hari. Ang isang pangyayaring iyon ang sumira sa mga plano ng ministro, kaya naman gusto na ngayon ng kanyang pangkat na mamatay ang batang prinsipe bago niya mamana ang kaharian. Kahit na matapos malaman ang lahat ng iyon, wala pa ring maintindihan si Eptel. Nagtataka siya kung paano nagawang masira ng mga barbaro ang mga depensa ng kaharian at makarating sa kabisera matapos umanong palakasin ang seguridad. Naniniwala si Fraser na iisa lamang ang taong maaaring gumawa nito. Pinaghihinalaan niya na ang duke ang lihim na nasa likod ng lahat dahil kung ang maharlikang pamilya ay mapatalsik at ang kapangyarihan ay magpalit ng kamay, ang duke ay makakakuha ng higit pa kaysa sa iba. Dahil ang pagbabalik sa kabisera ay hindi na isang opsyon, nagpasya si Fraser na ang kanilang tanging pagpipilian ay ang tumawid sa hangganan at dalhin ang prinsipe sa pangunahing hukbo ng kaharian kung saan siya ay magiging mas ligtas.
Ito ay isang mapanganib na paglalakbay, ngunit wala silang mas mahusay na alternatibo kung gusto nilang panatilihing buhay ang prinsipe. Kinabukasan, natapos ni Moria at Frasier ang paghahanda para sa paglalakbay at nagsimulang magpaalam bago umalis. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Eptel at nagtanong kung maaari siyang sumama sa kanila. Masayang tinanggap ni Moria at Frasier ang kanyang alok dahil alam nilang kakailanganin nila ang lahat ng tulong na makukuha nila sa isang mapanganib na misyon. Bagamat nagpapasalamat sila na kasama nila siya, halata na nasasaktan ang ina ni Eptel habang pinapanood niya ang kanyang anak na umalis muli sa bahay. Nagsimula silang tatlo sa paglalakad sa kagubatan habang pinag-uusapan ang pinakaligtas na ruta at pinaplano ang kanilang susunod na hakbang. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang umalangaw-ngaw ang isang malakas na ingay sa mga puno. Nang mapagtanto nilang may mali, agad nilang napagdesisyonan na ang pinakamatalinong gawin ay umalis agad sa kagubatan bago pa man sila maabutan ng anumang sanhi ng ingay. Gayunpaman, nang marating nila ang gilid ng kagubatan, bigla silang tumigil. Ang naghihintay sa kanila sa labas ay mas nakakatakot na tanawin. Dumating na ang duke kasama ang kanyang personal na pangkat ng mga battle mage at tuluyan na nilang hinaranggan ang kanilang daanan. Agad na naging malinaw na wala silang balak na hayaang makatakas ang prinsipe at handa silang ibalik ito kahit ano pa ang mangyari. Agad nilang naisip na bumalik, ngunit mabilis nilang natuklasan na ang daan sa likuran nila ay naharangan na ng isang pader ng apoy. Doon nila napagtanto na ang malakas na tunog na narinig nila kanina ay ang mga salamangkero ng duke na siyang nagpasiklab sa buong kagubatan. Dahil sa mga apoy na pumuputol sa isang daanan ng pagtakas at sa mga puwersa ng duke na humaharang sa isa pa, natagpuan nila ang kanilang sarili na ganap na nakulong at walang matatakbuhan. Dahil wala silang madaling daanan, napagpasyahan ni Frasier na ang pinakamakatwirang opsyon ay subukang makipag-usap sa duke. Pumasok siya sa lugar ng digmaan at hiniling sa duke na pakinggan ang sasabihin niya bago pa man masaktan ang iba. Laking gulat ni Frasier nang sumang-ayon ang duke at mahinahong naglakad papalapit upang salubungin siya. Sa maikling sandali, nakaramdam ng ginhawa si Frasier dahil naniniwala siyang handa talagang makipagnegosasyon ang duke. Gayunpaman, walang balak ang duke na magsalita mula sa simula. Nang hindi binibigyan ng babala si Frasier, bigla niyang binunot ang isang mahiwagang kagamitan at tinamaan siya ng kidlat. Tinamaan ng direkta si Frasier, na nagpawalan ng malay bago pa man siya makapag-react. Kaagad pagkatapos, nagbigay ng senyales ang duke sa iba pa niyang mga salamangkero, inutusan silang sunugin ang lahat. Nagsimulang magtulungan ang mga salamangkero, pinagsama ang kanilang mahika upang mag-cast ng isang malakas na level 6 lightning spell. Ang napakalaking spell ay bumagsak sa lugar ng digmaan at tuluyang winasak ang buong lugar, na halos winasak ang lahat ng nasa daanan nito. Walang ideya si Eptel kung nakaligtas ba si Frasier sa isang mapaminsalang pag-atake o hindi. Habang pinapanood niya ang nagaganap na pagkawasak, ang pagiging makasarili ng duke at ang ganap na pagwawalang bahala sa mga inosenteng buhay ay lalong lamang nagpapagalit sa kanya. Bawat segundong lumilipas ay lalong nagpapatindi ng kanyang galit. Napansin ni Moria na ang ekspresyon ni Eptel ay naging mas madilim kaysa dati at agad siyang sinubukang pakalmain bago pa siya mawalan ng kontrol. Gayunpaman, hindi pinansin ni Eptel ang kanyang pag-aalala at sinabi na lang sa kanya na ipapakita niya sa kanila kung ano ang tunay na mahika. Kalmadong naglakad si Eptel papunta sa lugar ng digmaan nang hindi nagpapakita ng kahit kaunting takot. Sa harap mismo ng lahat, nagcast siya ng level 9 ice spell na may napakalaking kapangyarihan. Sa isang iglap, kumalat ang nagyayelong mahika sa buong lugar ng digmaan at tuluyang nagyelo sa buong kagubatan. Ang hindi kapani-paniwalang pagpapakita ng mahika ay nag-iwan sa bawat salamangkero kasama ang duke mismo, na nakatitig sa ganap na gulat dahil wala pa sa kanila ang nakasaksi ng ganitong kahanga-hangang kapangyarihan noon. Sa sandaling mapagtanto ng duke na ang taong nakatayo sa harap niya ay si Eptel, agad niyang inutusan ang kanyang mga salamangkero na tumigil sa pagpipigil at ipakita sa kanya kung ano talaga ang kanilang kaya. Walang pag-aalinlangan, muling pinagsama ng mga salamangkero ang kanilang lakas at nagpaputok ng ilang level 5 explosion arrow diretso kay Eptel. Tila direktang tumama sa kanya ang mga pag-atake, na lumikha ng isang napakalaking pagsabog na yumanig sa buong lugar ng digmaan. Agad na nagsimulang magdiwang ang duke, kumbinsido na walang sinuman ang maaaring makaligtas sa isang pag-atake na ganito kalakas. Ngunit habang unti-unting nawawala ang usok, lahat ay hindi makapaniwala. Nakatayo pa rin si Eptel sa eksaktong kinaroroonan niya kanina, ganap na walang pinsala, lumabas na pinrotektahan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang laging naka-activate na Magic Defense Circle, na nagpapahintulot sa kanya na harangan ang buong pagsabog ng hindi nagtamo ng kahit isang pinsala. Desperado na pigilan siya, inutusan ng duke ang lahat ng kanyang mga salamangkero na ilabas ang level 6 lightning spell laban kay Eptel. Habang tumatakbo ang malakas na pag-atake patungo sa kanya, hindi maiwasan ni Eptel na makitang nakakainsulto ang buong pangyayari. Ang spell na ginamit laban sa kanya ay ang mismong maalamat na lightning magic na orihinal na pinangalanan mula sa kanya. Ang makita itong ginamit sa ganitong kaawa-awang paraan ay lalo lamang siyang naiinis. Nang hindi nagpapakita ng kahit kaunting pag-aalala, mahinahong nagcast si Eptel ng level 7 energy guard spell at walang kahirap-hirap na hinaranggan ang buong pag-atake.
Ang napakalaking lightning spell ay nawala nang walang iniwang gasgas sa kanya. Ang bawat salamangkero na nanunood ay naiwan na ganap na natigilan dahil ang level 6 lightning spell ay itinuturing na maalamat na mahika. Noon pa man ay naniniwala na silang imposibleng harangan ito ng harapan. Pagkatapos noon, isang pilit ng ngiti ang dahan-daang lumawak sa mukha ni Eptel. Bigla siyang sumugod sa hukbo ng mga salamangkero at sinimulan silang patayin ng isa-isa nang hindi binibigyan ng pagkakataong lumaban. Napakabilis at nakakapangilabot ng kanyang mga galaw kaya't ang mga salamangkero ay tuluyang walang magawa laban sa kanya. Isa-isa, natumba sila bago pa man nila maintindihan ang nangyayari. Nang mapagtanto nilang wala na silang pagkakataong talunin siya, iniwan ng mga natitirang salamangkero ang laban at sinubukang tumakbo para sa kanilang buhay. Bago pa man makatakas ang sinuman sa kanila, itinaas ni Eptel ang kanyang kamay at nagcast ng level 10 na kidlat. Ang nakakapangilabot na mahika ay agad na kumalat sa lugar ng digmaan, na naglipol sa buong hukbo sa isang pag-atake. Nang tuluyang hamupa ang lahat, tanging sina Joaquim at ang duke na lamang ang natira. Kalmadong lumapit si Eptel sa dalawang nakaligtas nang hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Casual niyang pinabagsak si Joaquim na nawala ng malay bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong lumaban. Pagkatapos noon, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa duke, at tiningnan ito ng diretso sa mga mata. Sinabi sa kanya ni Eptel na wala siyang balak magpakita ng awa sa isang taong handang isakripisyo ang sarili niyang anak para sa makasariling ambisyon nito. Nang matapos siyang magsalita, pinawalan din niya ng malay ang duke. Kasabay nito, natapos ang kudeta. Di nagtagal, sina Joaquim at ang duke ay parehong pinatay sa harap ng publiko dahil sa kanilang mga krimen, na tuluyang nagwakas sa kanilang paghihimagsik. Hindi nagtagal ay nakalabas na ng ospital si Fraser. Nang marinig ni Eptel ang balita, agad niya itong tiningnan. Ipinaliwanag ni Fraser na nakaligtas lamang siya dahil sa kwintas ng kanyang pamilya, na siyang nagpoprotekta sa kanya mula sa nakamamatay na pag-atake. Nang makita ni Eptel ang kwintas, agad niya itong nakilala bilang ang Oberyn's Guard. Ito ay orihinal na pagmamayari niya noon at naipasa sa pamilya sa loob ng maraming henerasyon bago tuluyang napunta sa mga kamay ni Fraser. Nang mawala ang duke, si Fraser ang naging bagong pinuno ng sambahayan dahil isinugol niya ang sarili niyang buhay upang protektahan ang prinsipe ng korona noong pag-atake. Bukod pa riyan, sinimulan ng kaharian na tanggalin ang lahat ng kanyang maharlika na titulo at karangalan, na tuluyang binura ang kanyang pamana pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa. Maya-maya, nagpasya si Eptel na ipakita kina Fraser at Moria ang tunay na lawak ng kanyang mahiwagang kapangyarihan. Habang pinapanood nila siyang nagpapakita ng sunod-sunod na hindi kapani-paniwalang salamangka, pareho silang humanga sa kanilang nakita. Gayunpaman, binalaan nila siya na dapat niyang ilihim ang kanyang tunay na lakas dahil kung sakaling malaman ng iba pang bahagi ng mundo kung gaano siya kalakas, maaari itong magdulot ng kaguluhan sa buong mundo. Mas lalo silang nagulat nang ibunyag ni Eptel na plano pa rin niyang pumasok sa paaralan ng mahika. Parehong iniisip ni na Fraser at Moria na siya ay naging napakalakas na para matuto pa ng kahit ano doon. Ngunit ipinaliwanag ni Eptel na ang hilaw na kapangyarihan ay hindi lahat. Gusto niyang mag-aral ng mahika ng maayos upang matutunan niya kung paano kontrolin ang kanyang mga kakayahan at gamitin ang bawat spell sa pinakamataas nitong potensyal. Matapos marinig ang kanyang pangangatwiran, lubos na sinuportahan ni na Fraser at Moria ang kanyang desisyon. Dahil dito, gumawa si Eptel ng isa pang mahalagang hakbang pasulong sa kanyang paglalakbay upang makabisado ang landas ng mahika. Pagdating ng 15 taong gulang na si Eptel, nakaimpake na siya at handa nang umalis papunta sa Magic Academy, at bakas sa mukha ng kanyang ina kung gaano siya mamimiss nito. Niyakap niya ito ng mahigpit sa huling pagkakataon bago bumitaw. At parehong kinawayan siya ni na Moria at Fraser habang paalis na. Habang naglalakad palayo, tahimik na nangako si Eptel sa kanyang sarili na sa pagkakataong ito ay lalampasan niya ang lahat ng limitasyon na inilagay sa kanya ng kanyang talento. Pagkatapos maglakbay ng ilang sandali, nakakita siya ng isang tea house sa malapit at nagpasyang huminto muna para magpahinga. Habang nakaupo at hawak ang kanyang inumin, napansin niya ang isang eksena na nagaganap sa kabilang panig ng silid. Isang ordinaryong tao ang halos nakaluhod na pinupuri ang isang salamangkero na nagngangalang Master Edwards, sinasabi sa kanya kung gaano kalaking karangalan na magkaroon ng isang taong may reputasyon sa kanya na maglakbay sa kanayunan at nagpahayag ng pag-asa na maipapakita niya sa mga lokal kung ano ang tunay na mahika. Tumugon si Edward sa pamamagitan ng pagsasabi sa lalaki na tumahimik, na ipinaliwanag na ang pakikipag-usap sa kanya ay pag-aaksaya lamang ng kanyang oras. Pagkatapos ay ipinaalala niya sa lalaki na sa edad na 20 taong gulang pa lamang, naabot na niya ang katayuan bilang isang A-rank adventurer. Habang ang lalaking nakaluhod sa harap niya ay mahigit 50 taong gulang na at nakastop pa rin sa C-rank, tiniyak niyang naiintindihan ng lalaki na ang paghahambing ay nilayon upang ilarawan kung gaano kalawak ang agwat sa pagitan nila. Humingi ng paumanhin ang lalaki para sa panghihimasok at pagkatapos ay binanggit, marahil ay umaasang mapagaan ang loob, na siya at ang iba ay nakapaghanda na ng isang piging para kay Edward. Agad na itinigil ito ni Edwards, sinabi sa kanya na wala siyang pagkakataong dumalo dahil mayroon siyang mas mahahalagang bagay na aasikasuhin na kinasasangkutan ng kanyang demonyong alipin.
Halos masuka si Eptel nang makita ang paraan ng pagtrato ni Edward sa batang aliping babae. Ang panunood nito ay nagpaalala sa kanya kay Merlin. Kung hindi niya tinanggap si Merlin noong panahong iyon, madali sana itong naging alipin tulad ng babaeng ito. Ang pag-iisip pa lamang tungkol sa posibilidad na iyon ay nag-iwan ng mapait na damdamin sa kanyang puso. Nang sandaling iyon, isang lalaki ang biglang tumakbo papasok sa lugar na may takot. Malakas niyang binalaan ang lahat na isang napakalaking orc ang biglang sumulpot mula sa kung saan. Nang marinig iyon, mabilis na tumakbo palabas si Eptel at nakita ang higanteng orc na nakatayo sa gitna ng kalsada, casual na kumakain ng mga kalabasa mula sa karwahe ng isang mangangalakal. Sa sandaling makita ng lahat ang halimaw, kumalat ang takot sa karamihan. Agad na nagsigawan at nagtatakbo ang mga taga-nayon sa takot, kumbinsido na mamamatay silang lahat. Gayunpaman, bago pa lumala ang takot, sumigaw ang karaniwang salamangkero mula kanina para manatiling kalmado ang lahat. Ipinaalala niya sa mga tao na si Master Edward na isang A-rank adventurer ay nakatayo roon kasama nila. Masayang tinanggap ni Edward ang lahat ng papuri at may kumpiyansang sinabi sa lahat na ang isang orc na tulad nito ay isa lamang halimaw na B-class. Ayon sa kanya, ang pagtalo sa isang bagay sa antas na iyon ay dapat na walang kahirap-hirap para sa isang A-rank adventurer na tulad niya. Ang pakikinig sa mga salitang iyon ay agad na nagpasigla sa lahat, at nagsimulang ilagay ng mga tao ang lahat ng kanilang pag-asa kay Edward, naniniwalang matatapos niya ang labanan sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay sinimula ni Edward ang pag-chant ng spell para sa isang level 4 fire spell. Nang makumpleto ang pag-chant, nagpakawala siya ng isang malakas na pagsabog ng apoy diretso sa orc. Bumangga ang spell sa halimaw at lumikha ng isang malaking pagsabog, na puno ng usok at apoy ang lugar. Ngumiti si Edward ng may kumpiyansa, habang naniniwala rin ang mga taga-nayon na tapos na ang laban. Gayunpaman, nang tuluyang mawala ang usok, lahat ay naiwan na tulala. Nakatayo pa rin ang orc doon nang walang kahit isang galos sa katawan nito. Sa unang pagkakataon, nagsimulang maglaho ang kumpiyansa ni Edward. Sa wakas ay napagtanto niya na hindi ito isang ordinaryong orc. Isa itong berserker orc, isa sa pinakamalakas at pinakadelikadong uri ng orc na umiiral. Napagtanto ni Edward na wala siyang pagkakataong talunin ito. Kaya sa halip na ipagpatuloy ang laban, agad siyang tumalikod at tumakbo palayo. Habang tumatakas, mabilis siyang naglagay ng mahiwagang harang sa paligid ng lahat, na ikinulong ang lahat ng mga taga-nayon sa loob kasama ang berserker orc. Walang balak si Edward na iligtas ang sinuman. Ang plano niya ay gamitin ang mga nakulong na taga-nayon bilang pain upang manatiling abala ang halimaw habang siya ay tumatakas. Sa kanyang isipan, ang isang taong kasing halaga niya ay hindi dapat mamatay sa ganoong kalungkot na kamatayan. Agad na sumugod ang takot ng mga tao patungo sa kumikinang na barrier at desperadong sinuntok ito, nagmamakaawa kay Edward na palabasin sila. Gaano man sila kalakas sumigaw o nagmamakaawa para sa tulong, hindi sila pinansin ni Edward dahil pakiramdam niya ay mas mahalaga ang buhay niya. Labis na nandidiri si Eptel sa panunood ng lahat ng ito. Hindi siya makapaniwala na ang isang taong nagsasabing isang A-rank adventurer ay basta na lang iiwan ang mga inosenteng tao. Walang pag-aalinlangan, casual na ginamit ni Eptel ang sarili niyang mahika para i-dispel ang barrier sa isang iglap. Agad na nabasag ang barrier, nawalan ng masabi ang lahat. Gulat na nakatitig ang mga taga-nayon kay Eptel, at bago pa niya ito namalayan, lahat ng atensyon nila ay napunta sa kanya. Mabilis na napagtanto ni Eptel na maaaring medyo samobra siya. Ayaw niyang makaakit ng ganito kalaking atensyon sa kanyang sarili. Kasabay nito, alam niyang hindi siya maaaring tumayo lang doon at walang gawin habang ang mga inosenteng tao ay hinahayaang mamatay. Matapos mag-isip sandali, mabilis na nakaisip ng plano si Eptel. Napagpasyahan niyang gumamit muna siya ng level 3 fire spell para ma-distract ang lahat ng nanunood. Pagkatapos, habang nakatuon ang atensyon ng lahat sa ataking iyon, palihim niyang tatapusin ang berserker orc gamit ang isang malakas na level 9 spell nang walang nakakapansin sa totoong nangyari. Sinimulan ni Eptel sa pamamagitan ng paggamit ng level 3 fire spell. Sa sandaling mabuo ang spell, nagulat ang lahat ng nanunood na ang isang batang lalaki ay may kakayahang gumamit ng level 3 magic. Lumalaki lamang ang kanilang pagkamangha habang pinapanood nila ang spell na tumatakbo patungo sa berserker orc. Gayunpaman, bago pa man magkaroon ng pagkakataon si Eptel na palihim na ituloy ang kanyang planong level 9 spell, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Ang kanyang level 3 fire spell pa lamang ay sapat na upang talunin ang berserker orc, at agad na mapabagsak ang napakalaking halimaw. Hindi makapaniwalang pinagmasdan ni Edward ang buong eksena. Hindi niya maintindihan kung paano natalo ng level 3 spell ni Eptel ang halimaw gayong ang sarili niyang level 4 spell ay hindi man lang nakapag-iwan ng kahit isang gasgas dito. Mabilis na ipinaliwanag ng matandang salamangkero kanina na hindi basta-basta gumamit si Eptel ng normal na level 3 spell. Pinulido at nirefine niya ang mahika bago ito pinakawalan, at lubos na pinataas ang kapangyarihan nito hanggang sa maging maihahambing ito sa isang level 5 spell. Nang marinig ang paliwanag na iyon, napagtanto ni Eptel na hindi pala kasing husay si Edward ng kanyang orihinal na paniniwala.
Ang isang bagay na kasing simple ng pagpupulido at pag-refine ng mahika ay dapat nalikas na sa isang bihasang A-rank adventurer. Ngunit hindi man lang nag-abalang gumawa si Edward ng isang bagay na ganito kasimple. Napagtanto ni Eptel na mas nakakuha siya ng atensyon kaysa sa inaasahan niya dahil lahat ng tao sa paligid niya ay nakatitig sa kanyang direksyon. Ngunit ilang segundo ang lumipas, napansin niyang hindi talaga siya ang tinitingnan ng mga ito. Nakatitig silang lahat sa higanteng nagliliyab na halimaw sa likuran niya dahil sa tingin nila ay masarap ang amoy nito. Habang ang lahat ay abala, tahimik siyang dumaan sa karamihan at nagpas siyang oras na para umalis. Bago lumakad palayo, tinawag niya si Edward sa huling pagkakataon. Sinabihan niya ito na dapat siyang magpakita ng higit na paggalang sa kanyang mga nakatatanda dahil ang matandang lalaking nakatayo sa tabi niya ay mas maraming alam tungkol sa mahika kaysa sa alam niya. Ipinaalala rin ni Eptel kay Edward na ang pagkulong sa mga tao sa loob ng barrier na iyon ay maituturing na tangkang pagpatay, at ang sinumang nagtatangkang pumatay ng iba ay walang karapatang magmay-ari ng mga alipin. Sinabihan niya si Edward na palayain ang demonyong babae at isuko ang kanyang sarili. Nang makita kung gaano kabait at kalmado si Eptel, tumingin sa kanya ang demonyong babae sa ibang paraan. Habang nagpapatuloy si Eptel sa kanyang paglalakbay, tahimik siyang sumunod sa kanya ng ilang sandali. Kalaunan, napansin siya ni Eptel at lumingon upang tanungin kung ano ang gusto niya. Kinakabahang tinanong ng demonyong babae kung magiging master niya ito, na lubos na ikinagulat ni Eptel. Pagkatapos ay lumuhad siya at nagmakaawa sa kanya, na ipinaliwanag na kung walang aangkin sa kanya, aarestuhin siya bilang isang nakatakas na alipin. Alam ni Eptel na ngayon ay naputol na ang ugnayan niya sa kanyang dating master. Teknikal na malaya na siya. Ngunit nangangahulugan din ito na kahit sinong kakaiba o malupit na tao ay maaaring pilitin siyang maging alipin nila. Maaari pa siyang mapunta sa isang taong mas masahol pa kay Edward. Dahil isa siyang demonyo, nagtataka si Eptel kung paano siya naging alipin. Ipinaliwanag niya na matapos matalo ang kanyang angkan sa isang digmaan laban sa mga bansang pantao noong unang panahon, inalipin sila ng mga tao at mula noon ay namuhay bilang mga alipin ng kanyang mga tao. Ang pakikinig sa kanyang kwento ay nagpaisip kay Eptel na kapag ang isa ay naging alipin, ang pagtakas sa buhay na iyon ay halos imposible. Inihayag din ng demonyong babae na siya ay kamag-anak ni Merlin, ang punong mistress ng Akademya ng Mahika. Nang marinig iyon ni Eptel, nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Ito rin ang Merlin na sa mahigit 400 taon na ang nakalilipas at siya na ngayon ang punong mistress ng Akademya. Ang pag-unawa kung gaano siya naging matagumpay ay nagdulot sa kanya ng pagmamalaki. Pagkatapos ay naalala niya na ang mga demonyo ay nabubuhay ng napakatagal kaya makatuwiran na buhay pa rin ito. Pagkatapos ay tinanong ni Eptel ang demonyong babae kung ano ang kanyang pangalan at sinabi niya sa kanya na siya si Anastasia. Dahil alam niyang isa siya sa mga kamag-anak ni Merlin, hindi matanggap ni Eptel na iwan siya o hayaan siyang patuloy na magdusa. Sa huli, pumayag siyang maging master niya. Nakarating sila sa bayan bago lumubog ang araw at tinanong ni Anastasia kung bakit sila huminto doon. Ipinaliwanag ni Eptel na ang pagsusulit sa pasukan ng Akademya ng Mahika ay gaganapin doon kinabukasan. Nagulat si Anastasia nang marinig na mag-aaral pa siya, lalo na't napakalakas na niya. Kung isasantabi iyon, iminungkahi ni Eptel na maghanap sila ng isang tuluyan para makapagpahinga sa gabi. Pero bago iyon, kailangan muna nilang kumain. Maya-maya, nakarating sila sa isang mamahaling restaurant. Tila hindi sigurado ang mga waiter sa pagseserbisyo kay Eptel dahil bihira lang makakita ng nagdadala ng alipin sa isang mamahaling lugar. Gayunpaman, nagpasya pa rin silang paupuin ito. Habang papasok sila, napansin ni Eptel na tinitignan siya ng ibang mga maharlika dahil sa lakas ng loob na magdala ng alipin sa isang magarbong restaurant. Pagkatapos makaupo, napansin ni Eptel na nakaupo si Anastasia sa sahig sa halip na gamitin ang upuan. Ipinaliwanag niya na ang mga alipin ay dapat lumuhad sa tabi ng kanilang mga Panginoon upang matugunan nila ang kanilang mga pangangailangan anumang oras. Sinabihan lang siya ni Eptel na kalimutan ang lahat ng natutunan niya bilang isang alipin at umupo na lang sa upuan. Nang makaupo si Anastasia, lumapit ang isa sa mga waiter at sinabi kay Eptel na labag sa mga patakaran ng restoran na umupo ang mga alipin sa mga upuan dahil ang lugar ay para lamang sa mga matataas na bisita. Nagsimula pa nga siyang isipin na masyadong mahirap si Eptel para bumili ng pagkain doon. Ngunit nagbago ang lahat nang maglagay si Eptel ng 3 dragon drops sa mesa, na nawalan ng masabi ang waitress. Naisip ni Eptel na hindi pa ito sapat. Kaya, isiniwalat niya ang natitirang bahagi ng dragon drops na nakatago sa ilalim ng kanyang jacket. Agad na napagtanto ng waiter na isang dragon drop lang, ay katumbas na ng 500 gintong barya. Kaya, binago niya ang kanyang saloobin, mabilis na humingi ng tawad, at sinabihan ng iba pang mga tauhan na ihain kay Eptel at sa kanyang bisita ang pinakamasarap na pagkain sa menu. Nang sa wakas ay dumating na ang pagkain, handa nang kumain si Eptel, ngunit napansin niya na kinakabahan pa rin si Anastasia para hawakan ang kanyang pagkain dahil isa siyang alipin. Muling sinabihan siya ni Eptel na kalimutan na lang ang lahat ng iyon at tamasahin na lang ang pagkain.
Inamin niya na malamang ay hindi maganda ang troto sa kanya sa halos buong buhay niya, at posible pa nga na balang araw ay saktan niya ang damdamin nito nang hindi niya namamalayan. Kung sakaling mangyari iyon, sinabi niya rito na may karapatan siyang magalit sa kanya at sabihin sa kanya. Sa totoo lang, nagulat si Anastasia na may isang taong trituhin siya ng may labis na kabaitan at pagiging patas, at masaya siyang sumang-ayon. Kinabukasan, tumungo sila sa Magic Academy para magparehistro para sa entrance exam. Nagpasalamat din si Anastasia kay Eptel sa pagbili ng kanyang mga bagong damit, at sinabi sa kanya ni Eptel na maganda ang mga ito sa kanya. Habang pinag-iisipan pa ito, iminungkahi ni Eptel na kumuha rin si Anastasia ng entrance exam. Kung makapasa siya, maaari siyang makakuha ng magandang trabaho sa hinaharap. Hindi gaanong kampante si Anastasia na magagawa niya ito, ngunit sigurado si Eptel na magiging maayos ang kalagayan niya. Nararamdaman niya na mas may talento ito sa mahika kaysa sa halos lahat ng naroon. Tutal, isa siya sa mga inapo ni Merlin. Di nagtagal, kumakbang ang punong instructor at inanunsyo na ang unang yugto ng entrance exam ay magiging isang napakalaking battle royale. Sinabihan ng mga kalahok na dapat silang lumaban hanggang sa 5 na lang ang matitira. Pinapayagan silang gumamit ng anumang paraan na gusto nila basta't mapatalsik nila ang kanilang mga kalaban sa ring. Ang supervisor na nagbabantay sa pagsusulit ay isang B-rank adventurer na namamahala sa bahaging ito ng entrance exam bawat taon. Gayunpaman, matapos mapanood ang pagsusulit ng maraming taon, bihirang makakita ang supervisor ng mga estudyanteng tunay na namumukod-tangi. Dahil dito, wala siyang mataas na inaasahan para sa grupo ng mga aplikante ngayong taon at inaasahan na ang labanan ay hindi naiiba sa iba pa na nasaksihan niya noon. Nagsimula ang Battle Royale pagkatapos, at agad na nagsimulang maglaban ang mga kalahok. Ang karaniwang estratehiya ay ang talunin ang pinakamahinang mga estudyante sa lalong madaling panahon bago sila maging problema sa kalaunan. Dahil dito, maraming estudyante ang mabilis na nagtulungan laban kina Eptel at Anastasia. Sa pag-aakalang silang dalawa ay magiging madaling target. Gayunpaman, naiwan ang supervisor na lubos na nagulat nang magawa ni Eptel na patumbahin ang 9 na estudyante ng mag-isa. Nakikita niyang gumagamit si Eptel ng isang uri ng physical enhancement magic. Ngunit nagulat pa rin siya na ang isang napakabata ay may kakayahang gamitin ito sa ganitong kataas na antas. Pagkatapos ay nagpasya si Anastasia na sumali sa laban at gumamit ng isang level 3 wind spell. Natigilan ang ibang mga estudyante dahil ang level 3 spell ay itinuturing na isang advanced spell para sa isang taong kasing edad nila. Napansin ni Eptel na kinailangan pang gumamit ni Anastasia ng isang incantation bago gamitin ang kanyang spell. Kaya, tinanong niya ito kung bakit kailangan niyang gawin iyon. Nalito si Anastasia sa tanong dahil hindi siya naniniwala na posible nga palang gumamit ng mahika nang hindi gumagamit ng incantation. Pagkatapos ay nagpasya si Eptel na patunayan na mali siya. Nagsimula siyang gumamit ng 4 na sabay-sabay na level 4 wind spell nang hindi gumagamit ng incantation, na nag-iwan kay Anastasia at sa iba pang mga estudyante na lubos na nagulat. Ang malakas na spell ay agad na nagpatalsik sa iba pang mga kalahok mula sa ring, na agad na nagtapos sa laban. Naiwan ang supervisor na hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Hindi niya inaasahan na makakakita ng isang batang tulad ni Eptel na gumagamit ng ganitong makapangyarihang mahika nang hindi man lang nangangailangan ng incantation, kung saan natalo ang lahat ng kanilang mga kalaban. Opisyal na inanunsyo ng supervisor na nanalo sina Eptel at Anastasia sa round na ito ng entrance exam. Ang susunod ay ang written exam. Naupo si Eptel at tiningnan ang test paper, ngunit mabilis niyang nakitang nakakabagot ang buong bagay. Napakaraming tanong at pakiramdam niya ay napakatagal ng pagsusulit. Gayunpaman, hindi naman mahirap para kay Eptel ang mga aktwal na tanong. Sa kanyang nakaraang buhay, napag-aralan na niya ang mahika, kaya ang kaalamang sinusubok ay isang bagay na alam na niya. Pagkalipas ng halos 1 oras, natapos na ang written exam. Nakahinga ng maluwag si Eptel at sinabi kay Anastasia kung gaano siya kasaya na natapos na niya ang lahat ng mga tanong na iyon. Gayunpaman, biglang ipinaalam sa kanya ni Anastasia na hindi niya dapat sagutin ang lahat ng tanong sa pagsusulit. Dapat lamang siyang pumili ng isang tanong na pinakamay kaugnayan sa kanyang sariling larangan at sagutin iyon. Nang marinig ito, lubos na nagulat si Eptel. Hindi siya makapaniwala na ginugol niya ang lahat ng oras sa pagsagot sa bawat tanong gayong isa lang ang kailangan niyang sagutin. Kalaunan ay nakakuha ng puntos ang mga pagsusulit at naiwan ang mga awtoridad ng paaralan na lubos na natigilan nang makita nila ang mga resulta ni Eptel. Nakakuha siya ng hindi kapani-paniwalang 958 puntos, na ginagawa itong pinakamataas na iskor na naitala sa kasaysayan ng pagsusulit. Agad na naghinala ang dean at inakala na baka nandaye si Eptel. Gayunpaman, bago pa man siya makagawa ng anumang aksyon, pumasok ang supervisor mula sa Battle Royale sa silid. Ipinaliwanag ng supervisor na sa panahon ng Battle Royale, nagawa ni Eptel na mag-cast ng 4 na level 4 spell ng sabay-sabay. Batay sa hindi kapani-paniwalang kasanayang ipinakita ni Eptel sa labanan, naniniwala ang supervisor na napakaliit ng posibilidad na kailangan niyang mandaye sa isang simpleng written exam. Pagkatapos ay nagsimulang isipin ng dean ang pangalan ni Eptel.
Naalala niya na ang kilalang-kilalang Lightning Emperor ay mayroon ding eksaktong parehong pangalan. Dahil dito, napaisip siya kung si Eptel ay maaaring maging reinkarnasyon ng maalamat na salamangkero. Pagkalipas ng ilang araw, nagtipon ang lahat ng mga aplikante sa paligid ng notice board ng paaralan upang malaman kung natanggap na sila sa Magic Academy. Maingat na tiningnan ni Eptel ang listahan upang hanapin ang pangalan nito. Habang naghahanap pa rin siya, biglang tumakbo si Anastasia at niyakap siya. Masayang sinabi niya kay Eptel na natanggap na siya sa special magic class. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ni Anastasia na niyayakap niya si Eptel sa harap ng lahat ng iba pang mga estudyante. Agad siyang nahiya nang mapansin niyang lahat ay nakatitig sa kanya. Binati lang siya ni Eptel bago ibinalik ang atensyon sa notice board. Patuloy na hinahanap ni Eptel ang pangalan niya, ngunit kahit ilang beses niyang tignan ang listahan, hindi niya ito makita kahit saan. Kalaunan, napagtanto niya na wala pala ang kanyang applicant number sa listahan. Agad na inakala ni Eptel na na-reject siya. Nagsimula siyang magtaka kung palihim bang nagsagawa ang paaralan ng isang uri ng aptitude test nang hindi sinasabi sa kanya at ni-reject siya dahil bumagsak siya. Nagalit si Anastasia at sinabing magrereklamo siya sa paaralan tungkol sa sitwasyon. Gayunpaman, mabilis siyang tinawag ni Eptel at sinabihan siyang huwag gawin iyon dahil mas lalo lang siyang mapapahiya. Noon lang, napansin nilang dalawa ang isa pang notice board sa malapit. Iba ito sa regular na listahan ng mga acceptance at tila nakalaan para sa mga espesyal na anunsyo. Nang tiningnan ito ni Eptel, bigla niyang nakita ang sarili niyang pangalan na nakasulat doon. Natuklasan niya na inuri siya ng paaralan bilang isang special elite student. Hindi talaga sigurado si Eptel kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang special elite student, ngunit mas nakahinga siya ng maluwag dahil natanggap na talaga siya sa paaralan. Maya-maya, ipinaliwanag ni Anastasia na ang pagiging isang special elite student ay may kasamang maraming espesyal na benepisyo. Makakatanggap si Eptel ng libreng matrikula at makakatanggap pa ng libreng pagkain habang pumapasok sa akademya. Gayunpaman, hindi gaanong humanga si Eptel sa mga benepisyong ito. Mabilis niyang napagtanto na ang mga benepisyong ito ay malamang na bahagi lamang ng imahe ng paaralan sa publiko at isang paraan upang ipakita sa lahat kung gaano kahalaga ang kanilang mga special elite student. Sa halip na matuwa sa lahat ng atensyon, nagsimulang mag-alala si Eptel na ang pagtrato bilang isang special student ay maaaring magdulot sa kanya ng mas maraming problema kaysa sa nararapat. Tutal, ayaw niyang binabantayan ng lahat ang bawat kilos niya o patuloy na sinusubukang alamin kung sino talaga siya. May sarili ng layunin si Eptel. Plano niyang gamitin ang napakalaking library ng paaralan habang pinapanatiling mababa ang profile hanggat maaari. Ang pangunahing layunin niya ay ang lihim na maghanap sa kaalaman at mga materyales sa pananaliksik ng akademya. Umaasa si Eptel na sa pamamagitan ng pag-aaral ng lahat ng kanyang mahahanap, maaari na niyang matuklasan ang isang pambihirang tagumpay na may kaugnayan sa mahiwagang kakayahan. Ngunit ngayong nabigyan na si Eptel ng napakataas na ranggo, nagsimula siyang mag-isip kung kaya ba niyang manatiling mababa ang profile. Dahil masyado nang binibigyang pansin siya ng paaralan, maaaring mas mahirap kaysa sa inaasahan niya ang maging hindi napapansin. Habang naglalakad sina Eptel at Anastasia sa bakuran ng paaralan, biglang may nakitang pamilyar na tao si Eptel. Nang makita niya ito, agad niya itong nakilala bilang si Merlin. Malaki na ang naging paglaki ni Merlin mula noong huling nakita siya ni Eptel, ngunit walang duda sa isip niya na siya ngayon. Alam ni Eptel na pamilyar sa kanya si Merlin. Kaya, kung titingnan niya ito ng mabuti, madali niyang makikilala kung sino talaga ito. Maaari itong maging isang malaking problema dahil maaaring ibunyag ni Merlin sa publiko na si Eptel talaga ang Lightning Emperor. Mabilis na nagtago si Eptel sa likod ng isang pader at sinubukang iwasang makita ni Merlin. Alam niya na ang pinakaligtas na bagay na magagawa niya ay ang lumayo sa kanya sa lalong madaling panahon. Kaya, sinunggaban ni Eptel si Anastasia at sinubukang umalis sa lugar bago pa siya mapansin ni Merlin. Gayunpaman, agad na napagtanto ni Eptel na hindi sapat ang pagtatago mula kay Merlin. Kahit hindi niya siya direktang nakikita, nararamdaman pa rin ni Merlin ang enerhiya nito. Biglang huminto si Merlin at napagtanto na si Eptel ay maaaring nasa malapit lang. Sinimulan niyang hanapin ang lugar, sinusundan ang enerhiyang nararamdaman niya. Sinubukan ni Eptel na makatakas sa lalong madaling panahon, ngunit naabutan siya ni Merlin. Tumakbo siya palapit sa kanya at agad na nagtanong ng direkta. Gusto niyang malaman kung may kaugnayan ba ito sa Lightning Emperor. Agad na itinanggi ni Eptel na wala siyang alam tungkol sa Lightning Emperor at tumangging bigyan si Merlin ng anumang dahilan para pagdudahan siya. Nang hindi nagsasayang ng oras, mabilis siyang tumakbo palayo kasama si Anastasia bago pa man makapagtanong si Merlin ng iba pa. Nang sa wakas ay nakalabas na sila, humarap si Eptel kay Anastasia at tinanong ito kung nakilala niya si Merlin. Inamin ni Anastasia na nahihiya talaga siyang sabihin ito, ngunit hindi pa niya nakatagpo si Merlin noon. Nagulat si Eptel dito, ngunit ipinaliwanag ni Anastasia na sila ni Merlin ay malayong magkamag-anak lamang. Dahil sa malayong ugnayan ng kanilang pamilya, hindi sila nagkaroon ng pagkakataong magkita. Napagtanto ni Eptel na may katuturan pala ito.
Tutal, hindi naman magkamukha sina Anastasia at Merlin, kaya mauunawaan kung hindi alam ni Anastasia kung ano ang hitsura ni Merlin. Maya-maya, nagtipon ang mga bagong estudyante para sa kanilang oryentasyon. Sa kaganapan, ipinakilala si Merlin bilang punong guro ng Altina Academy upang magbigay ng talumpati na sumasalubong sa mga bagong estudyante. Habang tinatapos ni Merlin ang kanyang talumpati, sa wakas ay naunawaan ni Eptel kung bakit siya narito. Napagtanto niya na hindi ito isang guro sa akademya, ibig sabihin ay hindi na niya kailangang mag-alala na makita itong muli anumang oras sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, nang akala ni Eptel ay magiging maayos ang lahat, bigla siyang tinawag ng dean sa harap ng lahat at ipinakilala siya bilang isa sa mga espesyal na elite na estudyante ng akademya. Nang marinig ni Merlin ang pangalan ni Eptel at napagtanto na kapareho ito ng pangalan ng kanyang dating guro, agad niyang natiyak na siya nga ito. Mabilis na napagtanto ni Eptel na tuluyang nasira ang kanyang plano na mamuhay ng tahimik. Maya-maya, gaya ng inaasahan, agad na pinalibutan siya ng lahat ng mga babae sa klase. Nabighani sila sa kanya dahil isa siyang special elite student at sa tingin nila ay napaka-cool niya dahil sa kanyang katayuan. Pinagmasdan ni Anastasia ang lahat ng mga babaeng nakapaligid kay Eptel at nagsimulang makaramdam ng kaunting selos. Gayunpaman, bago pa man magpatuloy ang lahat, biglang lumapit si Merlin kay Eptel at inilagay ang kanyang exam score sheet sa kanyang mesa. Halatang galit ang mukha nito. Agad na napansin ng mga babae na may seryosong nangyayari. Kaya mabilis silang umalis at binigyan sina Merlin at Eptel ng kaunting privacy para makapag-usap. Nagsimula si Merlin sa pagtatanong kay Eptel kung pamilyar ba siya sa konsepto ng reinkarnasyon. Agad na nagtaka si Eptel kung nalaman na ba ni Merlin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Gayunpaman, nagpa siyang magpanggap na tanga at magpanggap na wala siyang ideya sa sinasabi nito. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Merlin kung bakit siya naghihinala. Batay sa mga sagot na ibinigay ni Eptel noong written exam, napagtanto niya na tama ang pagkakaintindi nito sa teorya ng mahika. Gayunpaman, may kakaiba sa kaalamang ipinakita niya. Ang teorya ng mahika ni Eptel ay batay sa mga ideyang ginamit mahigit 400 taon na ang nakalilipas. Kaya naman noong una ay napakahirap intindihin ang kanyang mga sagot. Agad na napagtanto ni Eptel na nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Naging pabaya siya at hindi sinasadyang naibunyag ang kaalamang hindi na dapat umiral sa modernong panahon. Alam niya na ang maliit na pagkakamaling ito ay maaaring ganap na makasira sa kanyang mga plano at maglantad ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Kaya, nagpa siya si Eptel na gawing mas kapanipaniwala ang kanyang kasinungalingan. Sinabi niya kay Merlin na ang emperador ng Kidlat ay dating may lihim na kasintahan at palihim na nagkaroon ng anak dito. Personal na sinanay ng emperador ng Kidlat ang batang ito at itinuro sa kanya ang lahat ng alam niya tungkol sa mahika. Gayunpaman, ang bata ay itinago sa publiko at pinalaki sa isang malayong nayon upang mamuhay siya ng tahimik na malayo sa atensyon na nakapalibot sa emperador ng Kidlat. Pagkatapos ay inaangkin ni Eptel na siya ay inapo ng lihim na batang iyon. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Eptel Orcott XIII. Lihim na humingi ng tawad si Eptel kay Merlin sa kanyang isipan dahil sa pagsisinungaling dito. Ngunit alam niya na ganito dapat ang mga bagay sa ngayon kung nais niyang protektahan ang kanyang pagkakakilanlan. Matapos marinig ang kwentong ito, bahagyang nalungkot si Merlin na hindi kailanman sinabi sa kanya ng kanyang master ang tungkol sa isang napakahalagang sikreto. Hindi siya makapaniwala na ang emperador ng Kidlat ay mayroong isang buong lihim na pamilya na wala siyang kaalam-alam. Gayunpaman, ang kanyang kalungkutan ay mabilis na napalitan ng pananabik. Si Merlin ay naging sabik na malaman kung ang isa sa mga inapo ni Eptel ay maaaring mas malakas kaysa sa kanya. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Eptel na ang akademya ay malapit ng magdaos ng mga mock battle para sa mga estudyante. Tinanong siya ni Merlin kung handa ba siyang lumaban sa kanya. Sa sandaling marinig ito ni Eptel, agad siyang nanginig. Alam niya na ang pakikipaglaban kay Merlin ay maaaring maging lubhang mapanganib para sa kanyang mga plano. Kung lalabanan niya ito ng seryoso, may malaking posibilidad na ibunyag niya kung gaano talaga siya kalakas. Mas lalo lamang itong makakakuha ng atensyon sa kanya. Ang pinakalohikal na pagpipilian ay ang tumanggi sa hamon ni Merlin at tuluyang iwasan ang labanan. Gayunpaman, sinasabi sa kanya ng kanyang puso ang kabaligtaran kahit alam niya ang panganib. Kalaunan ay tinanggap ni Eptel ang hamon ni Merlin. Sa kaibuturan, nasasabik talaga siya sa pagkakataong ito. Tutal, ginugol ni Merlin ang huling 400 taon sa pagpapaunlad ng kanyang mahika at paglakas. Hindi maiwasan ni Eptel na magtaka kung gaano na siya lumakas sa buong panahong iyon. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa laban ni Eptel kay Merlin sa buong akademya ng mahika. Kahit alam ng mga estudyante na si Eptel ang espesyal na kinatawan ng akademya, karamihan sa kanila ay hindi pa rin naniniwala na matatalo niya si Merlin dahil sa kung gaano ito kamaalamat. Pumayag lamang si Eptel sa mock battle na ito dahil gusto niyang makita kung gaano umunlad si Merlin matapos ang huling 400 taon sa pag-aaral ng mahika. Nang hapong iyon, dumating na ang oras para sa mock battle. Nakatayo sina Eptel at Merlin nang magkaharap habang nagtitipon ang buong akademya upang manood. Karamihan sa mga estudyante ay naghiyawan para kay Merlin, ngunit mayroon pa ring ilang taga-suporta si Eptel.
Medyo nainggit si Anastasia nang makita ang ibang mga estudyanteng naghiyawan para sa kanyang master. Habang nagsisimula ang labanan, mahinahong sinabi ni Eptel na gusto niyang magsimula sa isang simpleng bagay. Walang sinasabing kahit isang incantation, itinaas niya ang kanyang kamay at nagpaputok ng isang level 6 fireball kay Merlin. Ang pag-atake ay nag-iwan sa bawat estudyante at guro na nanunood na lubos na nagulat. Ilang sandali pa, mahinahong lumabas si Merlin mula sa apoy nang walang kahit isang galos. Ngumiti si Eptel matapos mapagtanto na hiniranggan niya ang atake gamit ang isang level 7 na perpektong pader. Ang pagkakita sa isang batang lalaki na gumamit ng level 6 spell ng napakadali at walang incantation ay lalong nagpapaniwala kay Merlin sa kwento ni Eptel. Kahit na may malaking posibilidad na hindi niya ito matalo, tumanggi si Merlin na sumuko nang hindi pinapagawa ito kay Eptel. Naglunsad siya ng level 6 flare burst spell at sinagot ito ni Eptel gamit ang parehong perpektong pader na ginamit mismo ni Merlin kanina. Sa pakikipaglaban sa kanya, hindi niya maitago kung gaano siya nasisiyahan dito dahil ito ang unang pagkakataon na nasaksihan niya ang paggamit ng level 6 magic simula ng kanyang reincarnation. Nakita ni Merlin ang ngiti sa mukha nito, at nainis siya ng sapat upang tumalon sa hangin at magpaputok ng isa pang level 6 flare na sumabog diretso sa kanya. Ipinaliwanag niya sa pagitan ng mga pag-atake na ang mga high-level spell ay karaniwang nangangailangan ng mahabang oras upang maayos na may sigawa. Ngunit dahil natuto ng direkta mula sa emperador ng kidlat, nagawa niyang maging dalubhasa sa pagcast ng walang anumang incantation. Nagpasya si Eptel na itulak pa siya at nagcast ng level 7 ice spell na nagpapayelo sa bawat isa sa kanyang apoy. Nabigla si Merlin, hindi inaasahan na mayroon pa siyang ice magic. At pagkatapos ay ginulat niya itong muli sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang evil frost attack direkta sa kanya. Nanunood siya ng may tunay na kuryusidad upang makita kung paano niya ito haharapin, at ginawa niya itong maipagmamalaki sa pamamagitan ng malinis na pagpapahinto nito gamit ang isang perpektong pader. Agad niyang sinundan ito ng ilan pang level 7 evil frost spell ng paisa-isa, at hinaranggan din niya ang mga iyon ng hindi napapabagsak. Pagkatapos, nagcast si Eptel ng isang heavily refined icing titan sa kanya, at sa pagkakataong ito, kapansin-pansing naiiba ang pressure. Nahihirapan si Merlin na pigilan ito. Itinuro ni Eptel na ang kanyang casting ay mayroon pa ring mga di-perpektong katangian at kahit na pantay ang raw magical output, ang isang pinong teknik ay makakalusot sa isang di-perpektong depensa. Narinig iyon ni Merlin at may nagbago sa kanyang ekspresyon. Parang isang bagay na sasabihin ng Lightning Emperor sa kanya sa kalagitnaan ng labanan. Palaging itinuturo ang kanyang mga kapintasan sa totoong oras sa halip na maghintay hanggang sa matapos. Tumama sa kanya ang alaala sa isang malalim na lugar at sa halip na masira ang kanyang focus, kabaligtaran ang ginawa nito. Lubos siyang nag-focus, lumipat sa multicasting, at nag-layer ng isang level 7 perfect wall hanggang sa mabasag ang Icing Titan laban dito. Walang masabi ang mga nanunood. Tunay na humanga si Eptel, ngunit alam niyang mabilis na mauubos ng caster ang multicasting sa ganoong kalaking lakas, kaya agad siyang sumugod para ilabas ang pangwakas na atake bago pa ito makabawi. Ngunit biglang nawala si Merlin. Muling sumulpat ang babae sa likuran niya at nagpakawala ng level 6 flare burst na may hindi pangkaraniwang lapad na blast radius. At inakala ng lahat ng nanunood na iyon na ang katapusan ni Eptel. Ngumisi si Merlin, pagkatapos ay naramdaman niya ito sa likuran niya. Nabasa na niya ang balak nitong umatake mula sa likuran at naghanda ng sarili niyang teleportation spell bago pa man ito gumalaw. Sinabi ni Merlin kay Eptel na ginagamit niya ang eksaktong parehong mga pamamaraan gaya ng sa Lightning Emperor. Nakakalito at nakakadismaya ang makakita ng isang taong may parehong pangalan at estilo ng pakikipaglaban. Gayunpaman, katulad niya si Eptel kaya't maraming lumang alaala ang naalala niya. Dahil doon, hindi mapigilan ni Merlin ang mapangiti habang nakatingin sa kanya. Pagkatapos nito, sinabi ni Merlin kay Eptel na gagamitin niya ang kanyang pinakamalakas na spell laban sa kanya. Sinabi niya na kung makakaligtas siya sa lahat ng ibabato niya sa kanya, sa wakas ay aaminin niya ang pagkatalo. Kalmadong tinanggap ni Eptel ang kanyang hamon nang hindi nagpapakita ng anumang takot. Agad na sinimula ni Merlin ang pagkakast ng level 8 Thor's Hammer spell. Habang pinapanood siya ni Eptel na naghahanda ng pag-atake, sa totoo lang ay mukhang nadismaya siya dahil inaasahan niyang mas malakas ang kanyang secret spell kaysa sa level 8 spell lang. Napansin ni Merlin ang hitsura ng kanyang mukha ngunit pinanatili ang kanyang confident na ngiti. Sinabi niya sa kanya na huwag maliitin siya dahil lang sa level ng spell. Pagkaraan ng ilang sandali, pinakawalan ni Merlin ang pag-atake at ang higanteng kidlat ay dumiretso kay Eptel. Mabilis niyang naiwasan ito, ngunit mukhang nalilito pa rin siya dahil ang pag-atake ay tila walang pinagkaiba sa isang normal na Thor's Hammer spell. Nagsisimula siyang magtaka kung bakit tiwala si Merlin kung iyon lang ang plano niyang gawin. Pagkatapos ay tumingin ng malapitan si Eptel at sa wakas ay napansin niya ang isang bagay na hindi inaasahan. Habang siya ay nagkakast gamit ang kanyang kanang kamay, si Merlin ay palihim na nag-spell sa kanyang kaliwang kamay sa parehong oras. Ang pangalawang pag-atake ng kidlat ay biglang bumaril patungo kay Eptel mula sa ibang direksyon, ngunit mabilis pa rin siyang nakareact para iwasan ito bago siya matamaan.
Matapos iwasan ang pag-atake, inamin ni Eptel na ang galaw ay kahanga-hanga. Pinupuri niya si Merlin sa pag-iisip ng maaga, ngunit sinabi rin niya sa kanya na nakita pa rin niya ang pag-atake na darating bago ito umabot sa kanya. Gayunpaman, si Eptel ay biglang naiwan sa ganap na pagkabigla ng mapagtanto niyang si Merlin ay nagkakast ng pangatlong spell sa kanyang kanang paa rin. Ang ikatlong pag-atake ay sumugod sa kanya halos kaagad, na pinipilit na bahagya siyang umiwas sa huling posibleng segundo. Matapos makatakas sa pag-atake, inamin ni Eptel na wala siyang ideya na si Merlin ay may kakayahan tulad nito na nakatago sa kanya. Bago pa man siya magkaroon ng oras para makabawi, nabigla na naman si Eptel. Napagtanto niyang si Merlin ay nagcast na ngayon ng 4 na level 8 spells ng sabay-sabay, gamit ang isang spell sa bawat mga braso at binti. Sa halip na mag-alala, biglang ngumiti si Eptel sa kasabikan nang mapagtanto niya kung gaano kalaki ang paglaki ni Merlin sa nakalipas na 400 taon. Nag-improve siya ng higit pa sa inaasahan niya. Dahan-daang bumangon si Merlin sa hangin habang patuloy na kumukuha ng higit pang mahika. Habang pinagmamasdan siya, inamin ni Eptel na ito ay isang bagay na hindi niya kailanman nakita sa kanyang nakaraang buhay. Ang panunood kay Merlin na gumanap ng isang hindi kapani-paniwalang pamamaraan ay nagpapaalala sa kanya kung bakit siya ang kanyang paboritong estudyante. Sa pagpapasya na sa wakas ay turn na niya para tumugon, naghahanda si Eptel na gamitin ang sarili niyang orihinal na level 10 lightning spell. Natapos ni Merlin na tipunin ang lahat ng kanyang mahika bago tuluyang ilunsad ang kanyang pag-atake patungo sa kanya. Nang hindi nagpapakita ng anumang gulat, mahinahong tumugon si Eptel sa pamamagitan ng pagpapakawala ng kanyang orihinal na level 10 na kidlat na spell. Sa sandaling magbanggaan ang dalawang spell, ang buong arena ay natatakpan ng nakakasilaw na flash ng liwanag na ginagawang imposible para sa sinuman na makita kung ano ang nangyayari. Pinapanood ni Merlin ang sagupaan sa ganap na kawalang paniwala. Hindi siya makapaniwala na si Eptel ay may sapat na kapangyarihan para makapagbigay ng isang spell na kayang ganap na madaig ang kanyang Thor's Hammer attack. Sa kanyang isip, ang isang bagay na tulad nito ay dapat na imposible para sa sinuman maliban sa Lightning Emperor mismo. Pagkatapos, nang hindi binibigyan ng oras ang sinuman na mag-react, biglang ginamit ni Eptel ang kanyang magic cancel technique. Sa isang iglap, ang bawat bakas ng kidlat sa buong arena ay nawawala, at si Merlin ay dahan-daang bumagsak pabalik sa lupa habang ang kanyang mahika ay ganap na naglalaho. Ang mga mag-aaral at guro na nanunood ng labanan ay naiwang nakaawang ang kanilang mga bibig. Walang nakakaalam kung ano ang sasabihin pagkatapos masaksihan ang isang hindi kapani-paniwalang palitan ng mahika. Pagkalapag ni Merlin sa lupa, diretso siyang tumingin kay Eptel at tahimik na nagtanong sa kanya kung siya ba ang muling isinilang na Lightning Emperor. Sa pagkakataong ito, hindi itinatanggi ni Eptel ang katotohanan. Inamin niya na siya talaga ay reincarnated. Pagkatapos sabihin iyon, lumapit siya kay Merlin at marahang tinapik ang ulo nito, sinasabi sa kanya kung gaano niya siya ipinagmamalaki sa lahat ng nagawa niya sa nakalipas na 400 taon. Sa sandaling marinig ni Merlin ang mga salitang iyon, hindi na niya mapigilan ang kanyang emosyon. Nagsisimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha habang sinasabi niya kay Eptel kung gaano niya ito namiss sa mga taong ito. Medyo nainggit si Anastasia nang makita silang dalawa na magkasama, kaya mabilis siyang tumakbo at tumabi kay Eptel. Nang mapansin ni Merlin si Anastasia, agad niyang inakala na si Eptel ay may alipin, kahit na dapat ay estudyante ito. Mabilis na nilinaw ni Eptel ang hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na si Anastasia ay nakaranas lamang ng gulo. Kaya, nagpasya siyang alagaan ito hanggang sa magkaroon ito ng ligtas na matutuluyan. Kinakabahang humakbang si Anastasia pa harap at magalang na ipinakilala ang sarili kay Merlin, na sinasabing ikinagagalak niyang makilala ito. Mainit na ngumiti si Merlin at binati siya. Dahil pinili ni Eptel na panatilihin si Anastasia sa kanyang tabi, naniniwala si Merlin na mayroon siyang magandang dahilan sa paggawa nito at hindi na ito kinwestiyon pa. Gayunpaman, hindi nagtagal ay isang malaking grupo ng mga estudyante ang tumakbo papunta kay Eptel. Sinimulan nilang lahat na hilingin sa kanya na maging kanilang bagong guro ng mahika, habang ang iba ay nagmakaawa sa kanya na ipakita pa ang kanyang hindi kapani-paniwalang mahika sa mga susunod na demonstrasyon at komperensya. Hindi man lang magalit si Eptel sa kanilang pag-uugali dahil inaasahan niyang ganito ang magiging reaksyon ng lahat matapos niyang ibunyag ang kanyang kapangyarihan sa panahon ng labanan. Matapos huminahon ng mga tao, tinanong ni Merlin si Eptel kung bakit niya naisip ang pumunta sa akademyang ito. Pinili ni Eptel na huwag sabihin sa kanya ang buong katotohanan. Sa halip, sinabi na lang niya na pumunta siya dahil gusto niyang mag-aral ng mahika. Tinanggap ni Merlin ang sagot niya nang hindi siya pinagdududahan at iminungkahi na umalis silang tatlo bago pa dumami ang mga tao. Dahil doon, mabilis silang tumakbo ng sabay-sabay. Pagkalipas ng ilang oras, dinala ni Merlin si Eptel sa mansyon kung saan siya dating nakatira daan-daang taon na ang nakalilipas. Pagdating nila, labis na naantig si Eptel matapos makitang maingat na inalagaan ni Merlin ang mansyon sa nakalipas na 400 taon, at pinapanatili itong nasa maayos na kondisyon sa lahat ng oras na ito. Matapos silang ilibot, sinabihan ni Merlin si Eptel na maghintay doon habang tinatapos niya ang ilang papeles.
Parehong mukhang nalilito sina Ethel at Anastasia at tinanong kung anong uri ng papeles ang tinutukoy niya. Masayang ipinaliwanag ni Merlin na plano niyang maghain ng mga dokumento na nagsasabing sina Ethel at Anastasia ay kanyang mga ampon at personal na apprentice. Habang nagsasalita siya, tuluyan siyang nadala at nagsimulang isipin kung ano ang magiging hitsura ng kanilang bagong buhay sa paaralan ng magkasama. Mabilis na sinabihan ni Ethel si Merlin na huminahon at ipaliwanag ng eksakto kung ano ang kanyang sinasabi. Pinakalma ni Merlin ang sarili at ipinaliwanag na gagamitin niya ang kanyang autoridad bilang pinuno ng Altina Magic Academy upang payagan si Ethel na mag-enroll doon kaagad. Lalong na-excite si Merlin habang iniisip niya ang pagpasok muli sa paaralan kasama si Ethel. Masaya niyang pinag-uusapan ang pag-aaral ng magkasama sa library, ang sabay na pagkain ng tanghalian araw-araw at ang paggugol ng oras kasama niya sa paligid ng akademya tulad ng dati. Matapos itong pag-isipan sandali, napagtanto ni Ethel na ang pag-enroll sa Altina Magic Academy ay hindi isang masamang ideya. Ito ay magbibigay daan sa kanya upang ipagpatuloy ang pag-aaral ng lahat ng mahika na gusto niyang matutunan bilang isang estudyante nang hindi kinakailangang itago ang napakaraming bagay, lalo na't si Merlin ang pinuno ng akademya at alam na niya ang kanyang pinakamalaking sikreto. Sa huli, sinabi niya kay Merlin na sa tingin niya ay isang magandang ideya ito. Lumapit siya at niyakap siya ng mainit habang nagpapasalamat sa lahat ng kanyang nagawa. Ang panunood sa kanilang dalawa na magkayakap ay nagparamdam muli ng kaunting selos kay Anastasia, ngunit nagpasya siyang hayaan na lang ito ngayon.